Maligayang pagbati, mahal na prinsipe, sa pagmamana niyo ng puwersa ng Yudu at pagupo bilang Panginoon ng Eternal Night. Matapos ang maraming taon na hindi nakakabalik, hindi ko akalain na ang lungsod ng Jiang ay ganito na pala kaunlad ngayon. Panginoon ng Dragon, dahil sa kapangyarihan niyo ngayon, nakakapag-utos na kayo sa libu-libong tao bilang pinakamalakas na Panginoon ng Eternal Night sa mundo. Bakit pa po niyo gustong pumunta sa maliit na lugar na ito? Noong bata pa ako, ipinagkasundo na ako ng aking guro kayang Ruxue ng pamilyang Yang, at ngayon, oras na para pakasalan ko siya. Panginoon ng Dragon, tignan niyo po ang katayuan niyo ngayon. Paano po kayo mapapantayan ng pamilyang Yang? Kahit pa ako ang Panginoon ng Eternal Night, dapat pa rin akong tumupad sa pangako. Ngunit may punto ka, masyadong maliit ang impluensya ng pamilyang Yang, baka matakot sila sa katayuan ko at masira ang kasunduan. Ganito na lang, iwan niyo muna ako, pupunta ako bilang isang ordinaryong tao para makita si Yang Ruxu. Pero, paano po mangyayari iyon, Panginoon ng Dragon? Ito ang utos ko bilang Panginoon ng Eternal Night. Lalabag ka ba? Hindi po ako nangangahas, sir. Pinapaalam na po namin kayo, dakilang Panginoon ng Dragon. Ruxu, pinsang Ruxu, nabalitaan ko. Noong bata ka pa raw, naipakasal ka na sa taong nagngangalang Xiao Tianlong. Haze, modernong panahon na kaya ngayon? Hindi ko akalain na mangyayari pa sa akin ang fixed marriage mula pagkabata. Haha, para lang iyong mga palabas sa TV. Mukhang napaka-dramatic niya na. Kung gusto mo, ikaw na lang ang magpakasal doon. Malayo pa yata ang lalakarin bago makarating sa pamilyang Yang dito sa Jiang City. Mukhang mahaba-haba pa ito. Baka mas mabuti kung makikisakay na lang ako. Hoy, anong ginagawa mo? Gusto mo bang masaktan? Papunta ba sa Jiangcheng ang sasakyang ito? Pwede po bang makisabay? Ano ka ba, baliw? Mag-taxi ka na lang, umalis ka rito at huwag kang humarang sa daan? Hindi po pwede. Kanina pa ako naghihintay dito at wala pa ring taxi. Tulungan niyo na po ako. May kailangan lang talaga akong puntahan agad. Papasukin mo na siya. Binibini, hindi natin alam kung sino ang taong iyan. Sabi ko papasukin mo siya. Ayaw ko nang mag-aksaya pa ng oras. Hay, swerte mo lang. Sige na, sumakay ka na. Maraming salamat po. Hoy, anong ginagawa mo? Ang bastos ng tingin mo. Saan ka ba tumitingin? Ako? Wala namang masama sa tingin ko. Saan pa ba ako titingin? Nakatitig ka na nga sa mga binti niya. Hindi pa ba iyon bastos? Tinitingnan mo pa rin, nakatingin ka pa rin. Hayaan mo na, Chingmeng. Hindi naman niya sinasadyang tumingin sa iyo. Tama, ang ganda mo kasi. Bigla ka na lang lumitaw sa harap ko, isang normal na lalaki lang ako. Siyempre, hindi ko maiwasang mapatingin. Kaya kung may dapat man sisihin, iyon ay ang sobrang ganda mo. Kung hindi lang dahil sa guwapo ka, Hemp. Napakaganda niyo na, at napakabait pa ng loob, pinasabayin niyo pa ako. Balang araw, siguradong makakahanap kayo ng perpektong asawa. Hemp, anong perpektong asawa? Ayaw ko pang magpakasal, no? Eh bakit kanina ka pa nakatitig sa kanya? Man ako nakatitig sa kaniya ng ganoon, ah? Siya kaya itong malisyosong nakatingin sa akin? Oh, kaya pala siya ang malisyosong nakatingin sa iyo. At pagkatapos ay nakatitig ka naman sa kaniya. Naku, pinsang Ruxue, ano ba ang mga sinasabi mo? Pero, sa totoo lang, guwapo talaga siya. Tara na, pumunta na tayo sa Jiangcheng. Grabe, mabait na nga ang amo ko at pinasabay ka. Bakit parang akala mo ay kung sino kang mahalagang tao? O sige na, bilisan na natin. Salamat, magandang dilag. Hoy, ikaw na lalaki ka. Bakit hindi ka nagpapasalamat sa akin? Hindi ka kasing ganda o kasing bait niya. Ikaw, wala talagang lumalabas na maganda sa bibig mo. Aminado akong mas maganda sa akin si Pinsang Ruxu, pero hindi naman ako nagpapahuli, no? Chingmeng, huwag mo na siyang pakinggan. Nagmamadali tayo. Magmaneho ka na. Sige po, ma'am. Manong, gaano pa po katagal bago tayo makarating sa Jiangcheng? 30 minuto. Ayos. Magkakaroon na rin ako ng asawa para may maisagot na ako sa master ko. Naku naman, ang isang tulad mo ay gustong magkaasawa? Bakit? Minamaliit mo ba ako? Ang mapapangasawa ko ang pinakamagandang babae sa Jiangcheng. Ang pinakamagandang babae sa Jiangcheng? Anong pangalan niya? Si Yang Ruxue, ang anak ng pamilyang Yang sa Jiangcheng. Ano? Si Yang Ruxu? Kilala niyo ba si Yang Ruxu? Hindi. Magmaneho ka na. Opo, Binibini. Ang batang ito ay sobrang mahirap na wala man lang kotse. Hindi kaya plano niya itong lahat para mapalapit kay Binibini?
Pinsang Rookshue, narinig mo ba yon? Iyong bolerong lalaking iyon, sinabi pa talaga na asawa mo raw siya. Huwag kang magbiro ng ganyan. Ang lakas talaga ng karisma mo, Pinsang Rakshu. Tingin mo ba hinarangan ng lalaking iyon ang kotse mo dahil gusto niyang magtapat sa iyo? Subukan lang niya. Sino ba ang nagmamaneho nito? Counterflow na nga, ang bilis pa magpatakbo. Miss, maayos lang po ba kayo? Maayos lang ako. Paano ba magmaneho ang taong ito, Aray? Ang sakit ng ulo ko. Bumaba kayong lahat sa sasakyan. Ang lakas ng loob nyo. Pinanggan nyo pa talaga ang sasakyan ko. Alam nyo ba? Kakabili ko lang ng sasakyang ito sa ibang bansa. Mahigit 10 milyong dolyar ang halaga nito. Kaya nyo ba itong bayaran? Bumaba kayo rito at magbayad. Ikaw itong nag-counterflow at bumangga sa amin. Tapos kami pa ang pagbabayarin mo? Walang hiya ka? Sino ba ang kinakausap mo ng ganyan? Sobra na ang yabang mo, ah. Baka kayong lahat ng sasakyan. Kinalaban nyo ako si Jiang Jie ngayon at walang makakaalis kahit isa. Ate, anong gagawin natin? Bumaba muna tayo para makipag-usap sa kanya. Malinaw naman na siya ang nauna sa pagbangga sa sasakyan natin. Huwag kayong mag-alala, magagandang binibini, poprotektahan ko kayo. Hump, sa hitsura mong iyan, protektahan mo muna ang sarili mo. Ayaw nyo ng protection ko? Sige, magpapahinga na lang muna ako. Ayos. Ha 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 ha. Sus Mariosep, hindi ko akalaing dito sa gitna ng kawalan ay may makakabangga akong dalawang napakagandang babae. Ha 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 ha. Anong sabi mo? Siya ang nakatataas na si ate ng pamilyang Yang dito sa Jiangcheng. Makinig kayo, sir. Kaming mga pamilyang Yang ay hindi mga taong walang katwiran. Pero sa pagkakataong ito, ikaw ang unang lumabag sa batas. Pamilyang Yang? Ang pamilyang Yang ng Jiangcheng? Parang tunog ng isang malaking pamilya iyan, ha? O ngayon, gusto niyo bang gamitin ang kapangyarihan niyo para apihin ang iba? Wala kaming inaaping tao. Malinaw na ikaw itong gumagawa ng gulo at walang katwiran. Ha 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 ha. Anong sabi mo? May katwiran ang mga pamilyang Yang niyo? Sasabihin ko sa inyo, nakatagpo niyo lang ang pinakawalang katwirang tauhan ng pamilyang Zhang sa Jiangcheng. Ano? Tauhan ka ng pamilyang Zhang? Rinig mo na ang bantog na pangalan ng aming pamilyang Zhang. Ang pamilyang Zhang ay isa sa 10 malalaking pamilya sa Jiangcheng, hindi gaya ng mga walang kwentang pamilya nyo. Sa isang pitik lang ng mga daliri ko mula sa pamilyang Zhang, kaya ko na kayong durugin. Pero kahit pa ang pamilyang Jiang ay isa sa 10 malalaking pamilya sa Jiangcheng, kayo pa rin ang bumangga sa sasakyan namin. Naglakas loob ka pa talagang sumagot? Hindi mo ba alam ang sitwasyon mo? Hindi lang basta nabangga ko ang sasakyan nyo, kundi kinalaban nyo si Jiang Jie. Naintindihan mo ba? Gusto mo bang baligtarin ang katotohanan at manipulahin ang lahat? Kahit pa kontrolin ng pamilyang Zhang ang lahat sa harap mo, pamilyang Yang, ano ang magagawa mo sa akin? Ikaw, sobra ka ng mga api. Lalabanan kita. Dapat nga ay matuwa pa kayo. Na ako na si Jiang Jie ang kinalaban nyo, at hindi ang kuya kong si Jiang Xia. Dahil kung ang kuya ko na si Jiang Xia ang kinalaban nyo, malamang ay wala nang matira kahit isang buto sa inyo ngayon. Anong balak mong gawin? Ang mamahaling sasakyan na ito ay binili ko pa sa ibang bansa, hindi biro ang halaga nito. Idagdag mo pang sasakyan nito ni Jiang Jie. Ang bayad sa pinsala nito, bilang kabayaran, magbayad kayo ng 100 milyong dolyar. Ano? 100 milyong dolyar? Paano nga abot sa ganoong halaga ang sasakyang iyan? Ikaw na ang bumangga sa amin, pero ikaw pa itong naniningil ng 100 milyong dolyar. Siyempre. At kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Yang Rookshue ng pamilyang Yang. Tama ba? Ha 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 ha. Sabi nila, ang Yang Rookshue ay isa sa 10 pinakamagandang babae sa Jiangcheng. At ngayong nakita, totoo nga ang sabi-sabi. Siya ang Yang Rookshue, ang asawa ko. Nabalitaan ko na ang pinsan ni Yang Rookshue ay napakaganda rin at kilala bilang isa sa 10 pinakamagandang babae sa Jiangcheng. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Yao Qingmeng, di ba? Ate, natatakot ako. Hindi natin pwedeng kalabanin ang mga tao ni pamilyang Zhang. Ha 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 ha. Mukhang nakatadhana tayong tatlong magkita. At kung hindi nyo kayang bayaran ang utang nyo, mayroon akong mungkahi. Kung sasama sa akin ang 2 magandang dilag ngayong gabi, hindi nyo na kailangang bayaran ang 100 milyong dolyar. Ikaw, nananaginip ka.
Yang Rakshue, isa ka talagang mailap na babae. Sige, saktan mo ako. Saktan mo pa ang kanang mukha ko. Sinasabi ko sa'yo, ang sinasaktan mo ay tauhan ni pamilyang Jiang ng Jiangcheng. Sige, saktan mo ako. Bakit? Natatakot ka? Tandaan mo ito. Sa bawat sakit na ibibigay mo, daragdagan ng pamilyang Yang ang babayaran yung $100,000,000. Ako. Bakit ayaw mo nang ituloy? Natatakot ka ba? Basta't kaya nyo pang magbayad? Sige lang, saktan nyo lang ako. Dahil sinaktan nyo ako ngayong araw, sisiguruhin ko na, makakabawi ako sa inyong dalawang magandang dilag. At kung paano ko kayo parurusahan, ako lamang ang magpapasya. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Sa pangangahas mong hawakan ng babae ko, dapat kang parusahan. Naghahanap ka ba ng gulo? Ang lakas ng loob mong saktan ako. Sa tagal ko na sa mundong ito, ngayon lang ako nakarinig ng taong gustong masampal sa mukha. Anong? Sinampal mo talaga siya? Lalaki ka, nasa malaking gulo ka na ngayon. Anong gulo? Siya naman ang nagsabi noon, saktan lang siya at huwag mahiya, nangati lang ang kamay ko. At dahil gusto kong tumulong sa kapwa, ayun, binigyan ko siya ng isang malakas na sampal. Bilisan mo at tumakas ka na. Kilalang walang katwiran si pamilyang Jiang. Umalis na tayo agad. Tiyak na madadamay kaming magkapatid sa gulo mo. Ano bang kinatatakutan nyo? Dahil ako ay... Kahit gaano pa siya ka-impluensya, hindi ako natatakot. Sino ang walang hiyang sumampal sa akin? Ayos lang, ako iyon. Ako ang sumampal sa iyo. Gusto mo na bang mawala? Ang lakas ng loob mong saktan ng isang tulad ko. Hindi ba't kanina mo pa pinipilit ang lahat na saktan ka? Sinasabi mo pang sampaling ka sa mukha at damihan pa ang pagtama? Akalain ko bang may kakaiba kang hilig at gustong-gusto mong sinasaktan ka? Sinabi ko bang saktan mo ako? Pinagawa mo yon sa akin. Ngayong binigyan kita ng mahigit 10 sampal, may problema ka pa ba? Bitiwan niyo na siya. Hoy bata, bilisan mo at tumakbo ka na. Kapag ang mga tao ni pamilyang Jiang ang kinalaban mo, tiyak na magsisisi ka sa huli. Mga binibini, nag-aalala ba kayo sa akin? O baka naman dahil iniligtas ko kayo kaya na love at first sight na kayo sa akin? Bakit naman mag-aalala sa iyo ang isang tulad mo? Nagawa mo pang magmalaki kahit na malaking gulo na ang pinasok mo. Kapag dumating si mga Jiang, kawawa ka talaga. Ang mga tao ni pamilyang Zhang ay laging nagbabayad ng utang. Aalis? Sa tingin mo makakaalis ka pa? Bitiwan mo agad ang kamay ko. Dahil kapag dumating na ang mga tauhan ko, bubugbugin kita hanggang sa magsisikang isinilang ka pa sa mundong ito. Wisit, hindi mo ba maintindihan ang sitwasyon? Hindi lang basta pananampal ang ginawa ko sa iyo, kundi ikaw na basurang galing sa pamilyang Jiang ang nakabangga sa akin, kay Xiao Tianlong. Sinabi ko na iyan noon. Ikaw. Oo, iyan nga ang mga sinabi mo noon. Sa tingin ko ay mukhang angas pakinggan, kaya gagamitin ko muna ngayon. Bakit? May reklamo ka ba? Xiao Tianlong, mula sa anong pamilya ka sa Jiangcheng? Hindi ako galing sa kahit anong pamilya, at hindi rin ako taga Jiangcheng. Walang hiya ka. Kahit nagaano ka kalakas, hindi ka uubra dito. Hindi ka man lang taga dito, pero ang lakas ng loob mong magmayabang sa harap ko. Tama, at talagang ganito ako kamayabang. Ang guwapo naman ng lalaking ito. Mukhang napakalakas niya talaga at nagawa pa niyang saktan si Zhang Jie. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Bilisan mo at bitawan mo ako, pakiramdam ko ay mababali na ang kamay ko. Gusto mong bitawan kita? Sige, magbayad ka. Boss. Boss. Sige na po, magbabayad ako. Magbabayad ako. Kahit magkano ay babayaran ko. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Gaya ng sinabi mo kanina, dahil ginamit mo ang kamay mo para saktan ako, magbayad ka ng $100,000,000. Ano? Sinaktan mo na nga ako tapos ako pa ang pagbabayarin mo ng $100,000,000? Aray, Ngayon, $200,000,000 na. ano? Paanong? Bakit naging $200,000,000 na agad? Hindi ba't hinayaan mong saktan ka ni Yang Ruxue para pagbayarin siya ng $100,000,000? Ngayong nagkabaligtad na ang mundo, ikaw naman ang dapat magbayad. Ito ay, hindi ito maaari. Gusto mo bang dagdagan ko pa ng $100,000,000? Wag na, wag na. Magbabayad ako kahit magkano. Magbabayad ako ng $200,000,000, ibibigay ko iyon sa'yo. $200,000,000? Ibigay mo na sa akin. Young Master Jiang, anong nangyayari rito? Bakit ngayon lang kayong mga inutil kayo? Walang silbi. Bakit ngayon lang kayo dumating? Ang basurang ito, sinubukan pang sakta ng isang katulad ko. Saan galing ang basurang ito? Ang lakas ng loob mong kalabanin si Young Master Zhang, hindi mo ba mahal ang buhay mo? Young Master Jiang, pasensya na po, nagpadala lang po siya sa emosyon kaya kayo nasaktan. Babayaran na lang po namin kayo. Hoy, malaki ang gulo na pinasok mo. Umalis ka na ngayon din. Bayad? Akala mo ba pera lang ang habol ko dito? Sugod, tapusin niyo siya. Bilis, baliin niyo ang mga binti ng basurang iyan. Sa ganito karaming tao, akala nyo ba mababali nyo ang binti ko? Tigil! Nagsimula ang lahat dahil sa akin. Wala silang kinalaman dito. Masyado silang marami. Umalis ka na.
Haharangin namin sila ni sis. Kanina, bida-bidahan ka sa pagliligtas. Ngayon naman, ang mga magaganda ang nagliligtas sa bida, hindi ba? Hahaha. Ngayong araw, walang sinuman sa inyo ang makakaalis. Sige na, sugod. Baliin ang binti ng lalaking iyan at kunin ang dalawang magandang babaeng iyan para sa akin. Kayo, anong ginagawa niyo dyan at nakatayo lang kayo? Sige na, sugod. Anong? Kanina lang ang yabang mo. Akala ko pa naman magaling ka talaga. Hindi ko akalain na mahina ka pala. Ngayon, oras mo na. Boss, parang awa mo na. Dahil napakabuti po ninyo, patawarin niyo na po ako. Huwag niyo akong parusahan. Kung ako ang tumba sa lupa kanina, patatawarin mo rin ba ako? Hindi. Ito. Ano? Boss, parang awa mo na. Pakawalan mo na ako. Wala pang kahit sino ang naglakas loob na magmayabang sa harap ko. Kanina, sabi mo babaliin mo ang mga binti ko, pero ang patas ay patas. Ngayon, para sa parusa mo, babaliin ko ang mga binti mo. Ano? Bababaliin mo ang mga binti ko? Itoy, mag-isip kang mabuti. Isa akong tanyag na tao mula sa pamilyang Jiang ng Jiang City. Ang kapatid kong si Zhang Xian ang pinuno ng pamilyang Jiang. Kapag sinubukan mong baliin ang mga binti ko, sinisiguro ko sa iyo, masasaktan ka ng husto. Oh? Talaga? Gaano kalala? Hindi mo kayang isipin kung gaano kalala? At saka, sinisiguro ko na mapapahamak din sina Yang Ruxue at Yao Qingmeng ng biglaan. Muna, nagbayad na rin naman si Jiang Jie. Huwag mo na siyang patulan. Oo nga. Masyadong malakas ang impluensya ng pamilyang Jiang. Mas mabuting ayusin na lang natin ito ng tahimik. Dahil nakiusap naman kayong dalawa para sa kanya, wala na rin akong ganang pumatol sa ganitong klasing tao. Sige, palalagpasin ko na siya. Buti naman at natauhan ka. Aaminin ko, talo ako rito. Ako si Zhang Jie. Ngunit, bilog ang mundo. Kung sakaling mahulog muli kayong lahat sa mga kamay ko, dodoblehin ko ang pambabastos na ginawa niyo sa akin. Dapat sana, dahil nakiusap ang dalawang dilag, ay palalagpasin na kita, ngunit hindi ko akalaing magagawa mo pa akong bantaan. Xiao Tianlong, Ikaw na may apelidong Xiao. Anong balak mo? nabalitaan ko na ang kapatid mong si Zhang Xian ay isang sikat na tao. Paluhurin mo siya sa harap ko at doon lang kita hahayaang makaalis. Akong si Xiao Tianlong ay pinakaayaw sa lahat ang binabantaan ako. Ang panganay kong kapatid na si Zhang Xian ay kabilang sa 10 pinakamayamang pamilya ng Jiang City at siya ang pinuno ng pamilyang Zhang. Papaluhurin mo siya para magmakaawa? Akala mo ba ay karapat-dapat ka? Kung karapat-dapat man ako o hindi ikaw ang makakapagsabi niyan. Aray, ikaw. Ikaw, talagang nagawa mong pilayin ang mga binti ko. Ito, ako na si Xiao Tianlong lang ang masusunod. Ang isa ko pang binti. Tandaan mo, ako na si Xiao Tianlong ang tumapos sa binti mo. Ano? Xiao Tianlong? Tama ka, Roxue, na ako na si Xiao Tianlong ang nakatakda mong mapangasawa. Ikaw ba ang fiancé ng pinsan ko na si Xiao Tianlong? Huwag kang magsalita ng tapos. Sino ba ang asawa mo? Ang asawa ko ay walang iba kundi si Yang Ruxue. Napakagandang asawa. Sino ba naman ang aayaw doon? Tingnan mo, ito ang kasunduan sa kasal na ginawa ng guro ko at ng tatay mo. Tayong dalawa ay mag-asawa na. Tunay nga ito, ate. Pirma nga ito ni Papa. Ate, kuya. Hindi pa malinaw ang sitwasyong ito, kaya huwag mo siyang tawaging kuya basta-basta. Mukhang kawili-wiling pakinggan ang tawag na, Kuya Sige nga, aking magandang hipag, tawagin mo pa ako ng ganoon. Ayoko nga. Hindi pa naman nagpapakasal sa iyo si sis. Ano naman ang sinabi mo? Kahit gaano pa kaganda pakinggan ng kuya, mas maganda pa rin pakinggan ng asawa, di ba? Roxue, sige nga, tawagin mo akong asawa. Hinding-hindi ko gagawin yan. Sumakay na kayo, umuwi na tayo. Kailangang makaalis na tayo agad sa magulong lugar na ito. Huwag kang mag-alala, Roxue. Gamit ang kamao kong ito, mapoprotektahan kita habang buhay. Pwede mo rin ba akong protektahan? Depende yan sa sasabihin ng asawa ko. Asawa ko, ito ba ang bahay nyo? Oo, Ang garbo pala rito. Mukhang napakayaman ng asawa ko, napakaswerte ko talaga. Ang ate ko ang big boss ng Yang Group, kuya. Ang swerte mo talaga. Qingmeng, hindi pa malinaw ang lahat, kaya huwag mo muna siyang tawaging kuya. Napakagwapo ni kuya. At napakagaling pa niyang lumaban. Siya na talaga ang pinapangarap kong lalaki. Kung ayaw mo sa kanya, ibigay mo na lang siya sa akin. Gusto mo ba siya? E di sa'yo na siya. Talaga ba? Pakakawalan mo ang isang napakabuting lalaking gaya niya?
Kung ganoon, kukunin ko na talaga siya. Alam mo ba, Chingmeng, bata pa lang tayo, ano bang hiningi mo na hindi ko binigay? Pero pagdating sa kasal, ito ang pinakaimportanteng desisyon sa buhay nating mga babae. Ang ilang mga lalaki, puro forma lang sila, mukhang magaling at desente sa labas, pero ang totoo, wala naman silang laman at silbi. Huwag kang titingin sa itsura lang, dapat ay tingnan mo rin ang pagkatao at pamilya niya. Naku, tama na nga yan. Bakit ang hilig mong magmalitaya gaya ng tiyahin ko? Para sa akin, mukhang okay naman si brother-in-law. At saka, kahit pa mga masasamang tao ang kaharap ni pamilyang Zhang, hindi siya natatakot, pinrotektahan pa nga niya tayo. Hoy, anong mga lihim ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Wala kaming sikretong pinag-uusapan. Ano bang masamang sabihin ito? Brother-in-law, pinag-uusapan lang namin ng ate ko na kung ayaw niya sa'yo, edi ako na lang ang magkakagusto sa'yo. Chingmeng, huwag kang basta-basta magsasabi ng ganyan. Alam mo, brother-in-law, kahit na si ate ang pinakamaganda sa Jiangcheng, kabilang pa rin naman ako sa 10 pinakamagaganda rito. Tingnan mo naman ang hubog ng katawan ko. Nagustuhan mo ba? Sa ganda ng katawan mong yan, tiyak na magugustuhan ka ng sinumang lalaki. Maliban na lang kung hindi siya lalaki, kaya syempre, hindi ko gusto. Brother-in-law, hindi ba't sinabi mo lang na magugustuhan ka ng kahit sinong lalaki? Ibig bang sabihin ay hindi ka tunay na lalaki? Hay, minsan talaga, mahirap ding maging isang lalaki. Raksho, Chingmeng, nakauwi na pala kayo? Teka, sino naman ang lalaking ito? Ako ang asawa ni Yang Rukshu. Sasabi mong kalokohan. Rakshu, ano ba talaga ang nangyayari dito? Haze, tanungin mo na lang si Papa. Ang tatay mo, kakaalis lang niya kahapon para sa trabaho. Tatawagan ko siya. Hello, Old Yang? Ano bang nangyayari? Kailan mo pa ipinagkasundo ang anak natin sa isang asawa? Pa, siya ba talaga ang ipinagkasundo mong asawa para sa akin? Oh, hindi ka pa man sinisilang noon, ay pinagkasundo na kita sa kanya. Ngayon nasa tamang edad na kayo, maaari na kayo magpakasal. Kasal? Anong kasal? Ilang taon ka na? Ano ang trabaho mo? Magkano ang sweldo mo sa isang taon? May sariling bahay at kotse ka ba rito sa Jiangcheng? 25 na po ako, at ang trabaho ko ay, sasabihin ko ba sa kanya na ako ang Panginoon ng Eternal Night ng Yudu? Parang hindi naman matatawag na trabaho iyon. Huwag mong sabihing wala ka man lang trabaho. Ganoon na nga po. Old Yang, nabaliw ka na ba o nahibang? Napakagaling ng Rakshuay natin at siya ang pinakamagandang babae sa Jiangcheng. Kahit sino ay kaya niyang pakasalan. Pero nagawa mo siyang ipakasal sa isang talunang tulad nito. Bakit mo naman ako tinatawag na talunan? Kala mo sa sarili mo, hindi ka basura? Kahit trabaho ay wala ka? At balak mo pa yata talagang tumira dito sa bahay namin? Oo naman. Saan pa ba ako titira kung hindi sa asawa ko? Nananaginip ka ng gising. Huwag kang masyadong ambisyoso. Hindi kayo magka-level. Lumayas ka na rito ngayon din. Ano bang pinagsasabi mo? Si Tianlong ay ang mabuting manugang ko. Tianlong, huwag kang mag-alala. Dito ka na tumira. Papapalinis ko ang kwarto mo sa katulong. Magpakasal na kayo sa mga susunod na araw. Ano? Magpapakasal? Bakit kailangan pa ng ibang kwarto? Hindi ba ako tatabi sa asawa ko? Old Yang, pakinggan mo. Pakinggan mo ang sinasabi niya. Gusto pang tumira ng basurang ito, kasama ng ating si Ruksue. Tianlong, ano kasi, huwag ka munang magmadali. Old Yang, seryoso ka ba? Ipaparkasal mo ba talaga ang anak natin sa kanya? Mukha ba ako nagbibiro? Handa na ang kasulatan ng kasal. Raksho, nakita mo naman na yun, di ba? Opo, nakita ko na. Sige, ganun na nga ang mangyayari. Magpakasal na kayo sa makalawa. May aasikasuhin lang ako. Ibababa ko na ang tawag. Binabalaan kita? Huwag na huwag mong dapuan ang anak ko, kahit dulo ng daliri. Doon ka titira sa kwarto ng mga katulong. Babantayan kita bawat minuto. Aalis na tayo. Brother-in-law, mukhang hindi ka gusto ng tiyahin ko. Hay, marahil dahil wala akong sasakyan, bahay, o trabaho. At nakikita nilang mahirap lang ako. Kulang talaga ako sa mga katangian. Kung ganoon, bakit hindi mo na lang ako pakasalan? Hindi ko kailangan ng sasakyan, bahay o anumang regalo sa kasal. Ano? Pakakasalan kita? Anong klaseng gulo ito? Oo, pakasalan mo ako. Paano mangyayari iyon? Hipag nakita. Sus, anong hipag ka dyan? Ayaw nga ng tiyahin ko sa kasunduan nyo ng ate ko. Kung hindi mo mapapakasalan ng ate ko, hindi na kita magiging hipag. Kaya bakit hindi tayo pwedeng magsama? Pero may kasunduan kami ng ate mo. Pumunta ako rito sa Jiangcheng para pakasalan ng ate mo. Kung ikaw ang pakakasalan ko, ano na lang ang iisipin nila? Nakita mo naman, di ba? Hindi kinikilala ng tiyahin ko ang kasunduang iyon. Saka, sinabi na rin ng ate ko
na ibibigay niya sa akin ang anumang magustuhan ko. Sa pagkakataong ito, nagustuhan ko ang asawa niya, kaya ikaw na lang ang maging asawa ko. Huwag, huwag, huwag. Huwag mong gawin iyan. Duan kami ni Yang Roxue na magpakasal at kailanman ay hindi ko siya bibiguin sa buhay na ito. Dapat mong malaman na ako, si Xiao Tianlong, ay palaging tapat sa aking mga pangako at hindi ako taong pabago-bago ng isip. Hais, naiinggit talaga ako kay ate. Salamat sa iyo ngayong araw. Para saan ang pasasalamat mo sa akin? Kung hindi dahil sa iyo ngayong araw, hindi ko alam kung ano ang gagawin sa akin ng lalaking iyon na si Jiang Ji. Pinotektahan mo ako, kaya gusto kong magpasalamat sa iyo. Maliit na bagay lang iyon. Kapag may nangahas na umapi sa iyo sa susunod, pumunta ka lang sa akin at tiyak na tutulungan kita. Talaga? Siyempre, totoo iyon. Salamat po, brother-in-law. Hindi pwede. May asawa na ako. Kaya siyempre dapat ay kayakap ko ang asawa ko sa pagtulog. Hindi pwede. Kailangan kong puntahan ang asawa ko. Bantayan ninyong mabuti ngayong gabi. Huwag na huwag ninyong hahayaang makapasok si Xiao Tianlong. Opo. Hemp. Ang isang hamak na bodyguard ay gusto akong pigilan. Panginoon ng Eternal Night, isa ka lang katatawanan. Shh, huwag kang maingay. Nasa labas ang mama mo. Huwag kang magsasalita at pakakawalan kita. Ayos ba? Anong nakita mo kanina? Asawa kita? Kaya bakit masama kung tumingin ako? Paano ka nakapasok sa kwarto ko? Dumaan ako sa bintana. Ano? Sa bintana? Nasa ikawalong palapag ako. Paano ka nakapasok? Ikawalong palapag lang yon. Wala yon sa akin. Ano ba talagang kailangan mo sa kwarto ko? Asawa kita? Kaya syempre, dapat tayong magkasama sa iisang kwarto. Natural lang na puntahan kita. Nangarap ng gising, hindi kita magugustuhan at hinding-hindi ako makikipagtabihan sa iyo. Pinili ka lang ng tatay ko para sa akin, kaya lumayas ka na ngayon din. Ayaw mo ba talaga akong maging asawa? Tama, kaya lumayas ka na dito. Roxo, ayos ka lang ba? Narinig ko ang pagsigaw mo kanina. Bakit hindi ka sumasagot? Papasok na ako. Kapag pumasok si Mama, malalaman niyang nakita ako ni Xiao Tianlong na walang suot. Huwag po kayong pumasok. Bakit? Anong nangyari? Ano po, pagod lang po ako ngayong araw. Matutulog na po ako agad. Kung ganoon, bakit ka sumigaw kanina? Aksidente lang pong nahulog ang pantulog ko sa bathtub. O sige, magpahinga ka na ng mabuti. Huwag kang mag-alala, naglagay ako ng 2 bodyguard sa pintuan para magbantay, hinding-hindi makakapasok ang bastos na si Xiao Tianlong sa kwarto mo. Anong silbi ng pagbabantay sa pinto? Matagal na siyang nakapasok dito sa bintana. Sige, aalis na si Mama. Sige po. Nakaalis na si Mama. Bakit hindi ka pa lumalayas? Di pwede iyan. May 2 bodyguards na nakatayo sa may pinto. Kapag lumabas ako ngayon, hindi ba mahuhuli ako ng mama mo? Lumabas ka kung saan ka pumasok. Hindi maaari. 8 itong palapag. Takot ako sa heights. Noong dumating ka, hindi ka takot sa heights. Ngayong babalik ka na, bigla kang natakot? Kasi noong dumating ako, asawa ko lang ang nasa isip ko. Pero ngayong aalis na ako at bakante na ang isip ko. Siyempre, natatakot na ako. Huwag ka ng maraming satsat. Umalis ka na, kundi ay tatawagin ko ang mga bodyguard para pumasok dito. Sige, sige. Alis na rin ako. Ikaw, pakiusap sabihan mo si Uncle. Kung may susunod mang buhay, muli akong magiging mabuting minugang niya. Paalam na, asawa ko. Sandali lang. Bakit, asawa ko? Paano kung hintayin mo munang umalis ang mga bodyguard sa pinto, tsaka ka na dumaan sa pintuan? Walang problema, asawa ko. Papaano ka nakakaakyat? Asawa kita? Kung hindi ako matutulog sa tabi mo, saan pa ba ako pupunta? Asawa ko, ang laki at ang lambot ng kama mo. Sobrang komportable na ayaw ko nang umalis. Huwag kang masyadong abusado. Sa sofa ka matulog. Hindi naman pwedeng ganoon, mahal ko. Hindi masyadong maayos ang likod ko, magkakaproblema ang likod ko kapag sa sofa ako natulog. Pumili ka, alinman sa matulog ka sa sofa, o bumalik ka na lang kung saan ka nang galing, mamili ka.
Sige na nga, pipiliin ko ang matulog sa sofa. Umayos ka nga diyan. Walang problema, asawa ko. Hay, isipin mong ako si Panginoon ng Eternal Night na napakalakas at may hawak sa 10,000 tao, hindi ko inakalang matutulog lang pala ako sa sofa. Ganito talaga kapag dumating ang pag-ibig, hindi mo na mapipigilan. Hoy, tulog ka na ba? Ang bango-bango ng kwarto mo, asawa ko, pati itong sofa, ang bango rin, kaya paano naman ako makakatulog? Ikaw, bakit ka ba palaging nagsasalita ng ganyan? Manyak ka. Sinasabi ko lang to dahil asawa kita, pero kung sa ibang tao yan, Huwag mo nga akong tawaging asawa. Sino ba ang asawa mo? kahit hindi ka pakasal sa akin, itinalaga ko na ikaw ang asawa ko. Kasi naman, bakit ang ganda-ganda mo? Hemp, bastos, pakasalan mo na lang si Chingmeng? Halata naman na may gusto sa iyo si Chingmeng. Salita ng ganyan, ikaw lang ang pakakasalan ko at hinding-hindi ako magpapakasal sa kahit sinong babae, maliban sa iyo. Pero, hindi naman kita gusto. Ayos lang. Gagawin ko ang lahat para mahalin mo rin ako agad. Mahalin mo rin ako agad? Talaga bang ganyan ka kumpiyansa sa sarili mo? Siyempre naman, kung ang isang lalaki ay walang bilib sa sarili, paano pa siya magiging ganap na lalaki? Ikaw, kakaiba ka talaga. Wife, poprotektahan kita habang buhay. Hindi ko kailangan ng proteksyon mo. Simula noong bata pa ako, kaya ko nang protektahan ang sarili ko. Wife, may sasabihin akong joke sa iyo. Anong joke? Noon, may magkasintahang lumabas para magliwaliw. Pagdating ng gabi, iisang kwarto na lang ang natira sa hotel, kaya wala silang magagawa kundi matulog sa iisang kwarto. Teka, baka naman bastos na joke iyan. Makinig ka muna sa akin. Bago matulog, dahil nahihiya ang babae, naglagay siya ng isang basong tubig sa gitna nila at sinabi niya sa lalaki na kapag lumagpas ka sa basong ito sa gabi, o kaya naman ay matapon kahit kaunti ang tubig kinabukasan, masahol ka pa sa hayop. Hulaan mo, anong nangyari kinabukasan? Anong nangyari? Kinabukasan, nagising ang babae at tiningnan ang baso ng tubig sa gitna nila ni isang patak, walang natapon. Mabait naman pala yung lalaki. Ang babaeng iyon, pagkakita sa lalaking natutulog ng maayos sa isang tabi, ay kinuha ang tubig at isinaboy sa mukha ng lalaki, tsaka sumigaw ng, masahol ka pa sa hayop. Hays, hayop? Hayop na ba yon? Ang hirap naman para sa lalaking yon. Wife, gusto mo bang maging hayop ako o masahol pa sa hayop? Hindi ko alam. O sige na, hindi na kita bibiruin. Matutulog na ako, good night. Ma, nasaan si Xiao Tianlong? Maaga pa lang ay lumabas na siya para daw maging pamilyar sa paligid dito. Halatang galing sa probinsya, walang alam sa mundo, rock show, huwag kang papayag na maloko o malamangan ng taga-bukid, na yan, Opo, alam ko po. mabuti naman kung ganoon. Hindi ko alam kung anong sumapi sa papa mo, bakit nagustuhan ang isang dukha. Huwag kang mag-alala, oras na magbago ang isip ng papa mo, ako mismo ang magpapalaya sa kaniya sa bahay na to. Hamp, Naintindihan ko. May kailangan pa akong puntahang meeting mamaya, kaya mauuna na ako sa opisina. sige na, lakad na. Sinasabi ko sa iyo, kung nakahanap ka lang ng makapangyarihang asawa, hindi mo na kailangang mahirapan ng ganito bilang isang babae sa pagtatrabaho. Mas maganda kung sa bahay ka na lang at nagpapakasarap bilang mayaman. Hi. Napakatagal ko na ring hindi nakabalik. Hindi ko akalain na ganito na pala kaunlad ang Jiangcheng. Mahal na pinuno. Anong ginagawa niyo rito? Mahal na pinuno, sa taas po ng inyong katayuan, paano po kayo makakalabas ng walang kasamang mga tauhan? Bakit? Mayroon pa bang kahit sino rito sa mundo na kayang saktan ako? Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Kayo kaya ang pinakamalakas sa buong mundo na si Panginoon ng Eternal Night, Kung ganoon, bakit ka pa nag-aalala? mapanganib po sa labas. Madaling iwasan ang hayagang pag-atake, pero mahirap labanan ng patalikod na banat. Ang dami mong satsat. Umalis na kayo ngayon din. Hindi maganda kung makikita kayo ng asawa ko. Yan. Sige po, mag-ingat po kayo. Tawagan niyo lang po ako kung may kailangan kayo, sa isang tawag niyo lang po. Darating agad ako. Naintindihan ko na. Maari na kayong umalis. Naintindihan ko, maaari ka nang umalis. Opo, boss. Ikaw lang ang buong mundo ko. Mahal ko, hinding-hindi ako titigil hanggat hindi kita na ikakasal. Dahil sa pinilit mo ang asawa ko na uminom, pagsisihan mo ang ginawa mo, Ginoong Yu, naubos ko na itong 3 baso ng alak. Kailan mo ba ibibigay ang natitirang bayad sa kontrata? Dahil nakatatlong baso ka na, babayaran muna kita ng 3 milyong dolyar.
Wala kang isang salita. Binibining Yang, huwag mo namang sabihin iyan, naging malinaw ang usapan natin. Iinom ka, magbabayad ako, pero wala akong sinabing kung magkano ang eksaktong ibabayad ko. Ikaw. Binibining Yang, ganito na lang. Ubusin mo ang buong boteng ito at ang 20 milyong dolyar ay ibabayad ko sa iyo ng buo na walang kahit anong bawas. Ginoong Yu, talagang hindi ko na kayang uminom pa ngayon. Pakibigay na muna ang 3 milyong dolyar. Narito ka na rin lang ngayon, kaya iinom ka, gusto mo man o hindi. Ginoong Yu, pagbigyan mo na ako. Hindi ko na talaga kayang uminom pa ngayong araw. Yang Rookshue, binigay ko na sa iyo ang pagkakataong ito. Kung magagawa mo itong pangatawanan, ay nasa sa iyo na iyon. Sige, iinom ako. Iyong 20 milyong dolyar, siguraduhin mong hindi mo babawiin iyan. Hinto. Ito ang Huangchao Nightclub. Kapag walang VIP card para sa VIP area, ay bawal pumasok. May importante lang akong pupuntahan. Kailangan kong umakyat sandali. Sa itsura mo pa lang, halatang isa kang pulubi. Umalis ka na lang sa harap ko, huwag ka nang humarang dito. Ganito ba talaga ang mga guwardiya ng Huangchao Nightclub na maliit ng tao? Bakit? Dapat ba kitang igalang? Kahit VIP card ay wala ka, hindi ito lugar na basta-basta mo lang mapapasukan. Layas. Naniniwala ka bang sa isang tawag ko lang ay pauunlakan niyo akong pumasok? Nakakatawa ka naman. Ang aming Huangchao Nightclub ay hindi basta-bastang lugar na mapapasukan ng kung sino-sino lang. Sige nga, subukan mong tumawag para makita ko. Sige, siguraduhin mong hindi mo ito pagsisisihan. Bibigyan kita ng 10 minuto, bilhin mo ang Dynasty Nightclub para sa akin. 10 minuto para bilhin ang ating Dynasty Nightclub? Baka naman nilalagnat ka na kaya ka nahihibang? Ang Dynasty Nightclub natin ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 500 milyong dolyar. Hindi naman mapupunta sa iyo ang 500 milyong dolyar, kaya ano bang pakialam mo? Hihintayin ko. Titingnan natin kung sa loob ng 10 minuto ay mabibili mo ang ating Dynasty Nightclub. Sino po sa inyo si Mr. Xiao Tianlong? Ako nga. Sir Tianlong, hindi ko po alam na bibisita kayo. Patawarin po ninyo ako. Kasalanan ko po. Huwag na nating pahabain pa ang usapan, padaanin mo ako sa guwardyang ito dahil aakyat na ako. Tumabi ka na. Pero wala po siyang VIP card. Si Mr. Xiao na ang bagong may-ari ng nightclub na ito. Bakit pa kailangan ng VIP card? Papaano nangyari ang ganoon? Anong paanong nangyari? Tumabi ka. 3 minuto. Ikaw ba ang pumigil kay Mr. Xiao na umakyat kanina? Ang humarang at hindi nagpapasok kay Mr. Xiao kanina? Hindi ko po alam na ganoon kalakas si Mr. Xiao. Dahil kinalaban mo si Mr. Xiao, malas mo na lang. Siniisante na kita. Huwag po. Mukhang malakas nga uminom si Binibining Yang. Ginoong Yu, naubos ko na ang alak na ito. Dapat mo nang bayaran ang 20 milyong dolyar na balanse. Lasing na ako ngayon, kaya mauuna na ako, paalam. Teka, Binibining Yang, siguradong babayaran ko sa iyo ang pera. Bihira lang kasi akong makakita sa isang katulad ni Binibining Yang na napakatapang na babae. Pero hindi pa tayo tapos uminom. At kung aalis na agad si Binibining Yang, hindi ba't parang wala kang respeto sa akin? Ginoong Yu, parang awa mo na. Paalisin mo na ako, hindi ko na talaga kayang uminom. Ubusin mo muna ang basong ito at hahayaan kitang umalis. Umalis ka sa harap ko! Walang hiya ka, nagawa mo akong saktan? Sige, mabuti, ayaw mo na bang makuha ang balanse mo? Ginoong Yu, pasensya na, marami akong nainom, masyado lang akong nagmadali. Tingnan mo, magkano sa tingin mo ang halaga ng sampal na ito? Ginoong Yu, talagang pasensya na. Ubusin mo na lang ang isang bote na ito at patatawarin kita. Ako. Hahaha. Yang Rukshu, ikaw ang pinakamagandang babae sa Jiangcheng. Ngayong araw, pagpapakasawaan ko ang iyong ganda. Asawa ko. Ano ang ginawa mo sa asawa ko? Gusto mo bang maparusahan? Sino? Sino ka? Ako ang asawa ni Yang Rukshu. Asawa ni Yang Rukshu? Sigurado akong wala pa siyang asawa. Asawa ko. Anong nangyari? Gising! Ikaw ba ang naglasing sa asawa ko? Oo, bakit? May magagawa ka ba?
Napakaganda ng aking asawa at imbes na irespeto mo siya gaya ng isang diyosa, nagawa mo pa siyang lasingin ng ganyan. Siyang painumin ng painumin. Sino ka bang basta-basta lang para makialam sa mga ginagawa ko? Hindi ako mahilig makialam sa buhay ng iba, pero dahil pinahihirapan mo ang asawa ko at nilalasing siya, paparusahan ko ang iyong braso. May reklamo ka ba? Masyado kang mayabang para sa isang katulad mo. Sino ka ba sa akala mo? Tumingin ka muna sa salamin para malaman mo kung sapat na ba ang kakayahan mo. Naku, kung magsalita ka, ay parang ang galing-galing mo na. Buti naman at alam mo, talagang magaling ako. Kung matalino ka, iwanan mo si Yang Roxue at lumabas ka sa pintong ito. At ngayong araw, ituturing kong walang nangyaring anuman. Kung hindi, ay parurusahan ko ang iyong mga binti. Eksaktong mga taong mayayabang ang tinatapos ko. Walang hiya, nababaliw ka na ba? Tao ako ni Jiang Cheng ng pamilya Yu. Naku, sa liit ng lugar na ito, bakit ang daming walang kwentang pamilya? Nagawa mo pang insultuhin ang pamilya Yu ko? Talagang binabangga mo ang pamilya Yu ko? Walang sinuman sa mundong ito ang hindi kayang banggain ni Xiao Tianlong. Walang hiya ka, matapang ka talaga. Ikaw, maghintay ka lang. Kung matigas ang ulo, kailangan mo pang malagay sa panganib bago ka sumuko. Sige, maghihintay ako rito. Sisirain ko ang lahat ng pag-asa mo para malaman mo kung sino ang kinakalaban mo. Security, nasaan na ba kayong lahat? Pumunta kayo rito agad? Ginoong Yu, ano po ang nangyari? Naglakas loob ang taong ito na saktan ako. Anong klaseng security ba itong Royal Dynasty nightclub nyo? Hindi nyo na ba ako hahayaang magsaya rito? VIP ako rito? Gumagastos ako ng $1 milyong buwan-buwan. Parusahan nyo ang taong ito at dalhin siya sa harapan ko. Anong tinitingin-tingin nyo? Kumilos na kayo. Kayo po pala yan, Mr. Xiao. Anong sinasabi mo? Sinong Mr. Xiao? Tinatawag nyo siyang Mr. Xiao? Binili lang po itong Royal Dynasty nightclub ni Mr. Xiao. Pagmamayari na ito ngayon ni Mr. Xiao. Siyempre, kailangan nating batiin si Mr. Xiao. Ito, paano itong nangyari? Bakit naman hindi? Sanay kang maging malakas sa maliit na lugar na gaya ng Jiangcheng? Hindi mo alam na sa harap ng mga tunay na makapangyarihan sa mundo, wala kang kwenta at mukha ka lang langgam. Babayarin kita dahil sa pang-api mo sa asawa ko. May balak ka bang saktan ako? Kapag sinaktan mo ako, ang buong pamilya mo ay mawawala. Anong sinabi mo? Sinasabi ko sa iyo, na kapag kinalaban mo ako ay isasama mo ang asawa mo na lumuhod sa tapat ng bahay ko ng 3 araw at 3 gabi. Kundi ay, Magsalita ka. Bakit ka huminto? maawa ka sa akin. Ubo. Suwerte mo. Dahil sa ngayon, ang Dynasty Nightclub ay pag-aari ko na, kaya hindi kita tatapusin. Pero kapag inulit mo pa ito, ay ipadadala na kita kay Yan Wang. Hindi ko na po uulitin. Patawad. Sa loob ng 3 araw, magbayad ka ng $100 milyong sa asawa ko bilang kabayaran, kahit 1 sentimo, kapag kulang iyan ay malalagot ka sa akin. Anak nang, pera pa talaga ang gusto mo? Maghintay ka lang at kapag nakahanap ako ng kasama, ay yayariin kita. Sinubukan ng lalaking ito na painumin ang asawa ko, kaya sinabi ko nang parurusahan ko ang kaniyang kamay. Masusunod po, boss. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Bukod sa mga tao ng Jiangcheng Pamilya Yu, tao rin ako ng Black Dragon Chamber of Commerce. Black Dragon Chamber of Commerce? Sino na namang grupo yan? Dapat mong pag-isipang mabuti dahil ang Black Dragon Chamber of Commerce ang numero 1 sa Jiangcheng. Ano kaya ang mangyayari sa iyo kapag kinalaban mo ang Black Dragon Chamber of Commerce? Akala mo ba matatakot ako? Hindi kailanman natakot si Xiao Tianlong sa kahit sino. Ang Black Dragon Chamber of Commerce? Papuntahin mo sila rito. Ano? Hay, ipagluluto ko muna ng soup ang asawa ko para mahimasmasan. Maayos na ang lagay ni Roxue. Nailigtas na kita, kaya pumanatag ka na at magpahinga. Saan naman galing ang taong ito? At anong ibig niyang sabihin na iniligtas niya si Roxue? Tianlong, saang lupalop ka na naman nagpunta? Kang inutil ka? Nasa panganib na si Roxue, pero nagtatago ka lang na parang duwag. Sino siya? Anong ginagawa niya rito? May mukha ka pang magtanong? Kanina lang,
Pumunta si Roxue sa UTNH ni Black Dragon Chamber of Commerce para kunin ang huling bayad, pero ang nangyari, nilasing siya nito. Isang buong bote ng alak. Kung hindi dahil sa pagdating ni Young Master Liu, hindi natin alam kung ano na ang masamang ginawa ng mga taong iyon sa kanya. Auntie, huwag na po kayong mag-alala. Poprotektahan ko si Rukshu at hindi ko hahayaang saktan siya ng kahit sino. Bukod pa rito, hindi lahat ay may lakas ng loob na kalabanin ang Black Dragon Chamber of Commerce para lang kay Rukshu. Napakabait talaga ni Young Master Liu sa ating si Ruxue. Kung ikakasal lang si Ruxue kay Young Master Liu, hindi na sana nangyari ang gulo na ito. Naglakas loob ka pang sabihin na pinotektahan mo si Ruxue? Sino ka ba sa akala mo? Hoy! Anong klaseng pananalita yan, bata? Sa hitsura mong yan, na parang pulubi, naglalakas loob kang tumayo sa harap ko? Wala ka ba talagang modo? Si Young Master Liu ay panganay na anak ng Liu Corporation? Di hamak na mas mayaman siya kaysa sa iyo. Sa ganitong uri ng lalaki, dapat ikakasal si Ruxue? Wala akong pakialam kung sino ka mang Young Master Liu, Young Master Li ka. Si Ruxu ay nailigtas ko mula sa mga kamay ni Yu Tianhe at kailan pa ito naging utang sa iyo. Naiintindihan ko? Naiintindihan ko. Tutal, bago ka lang naman dito sa pamilyang Yang, kaya gusto mong magpasikat para irespeto kanila. Naiintindihan ko? Naiintindihan ko. Sige. Walang kinalaman ng bagay na to sa akin. Sa totoo lang ay dahil lahat ito sa kapatid nating ito, wala talaga akong alam sa kahit ano. Nagkataon lang na pumunta ako rito ngayon para bisitahin si Rukshu. Walang hiyang lalaki ito. Xiao Tianlong, wala ka namang kahit anong talento, pero pinipilit pa rin ng tatay niya na ipakasal sa iyo si Rukshu. Wala rin naman akong magagawa. Ayos lang na walang talento ang isang tao, pero hindi pwedeng wala kang kahihiyan. Ano? Gusto talagang ipakasal ng pamilyang Yang si Rukshu sa iba at sa isang tulad pa nitong basurang ito? Dapat paalisin ang basurang ito sa pamilyang Yang ngayong araw. Malinaw naman na ang Young Master Liu ang nagligtas kay Ruxue, pero pinipilit mo pa rin sa iyo ang kredito? Hindi ka ba napapahiya? May mukha ka pa bang ihaharap? Isa ka lang namang hampas lupa na galing sa probinsya. Anong kakayahan mo para kalabanin ang mga tauhan ni Black Dragon Chamber of Commerce? Young Master Liu, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Rukshu, hindi ako yon. Siya ang nagligtas sa iyo. Young Master Jiang, napakabuti mo po at handa kang tulungan ang walang kwentang bagay na ito, pero hindi ko na ito kayang palampasin. Ruxue, iniligtas ka lang ni Young Master Liu at ibinalik dito dahil kung hindi mo alam kung anong masama ang nangyari sa'yo. Itong mabuting lalaking pinili ng tatlo mo para sa iyo ay sarap na sarap lang sa pagtulog dito sa bahay. Natutulog lang sa kwarto? Kung alam ko lang, sana hindi na ako gumawa ng sopas na pampahulas. May naalala ako ng bahagya, parang may lalaking ang nagligtas sa akin. Young Master Liu, maraming salamat po. Kung hindi niyo po ako iniligtas, baka kung ano na ang mangyari. May masasabi ka pa ba ngayon? Bakit ang kapal ng mukha mo? Ikaw ang makapalang mukha. Ganyan ka ba talaga kahilig umagaw ng dangal? Ibinibigay na nga sa iyo ni Young Master Liu ang kredito, tapos ikaw pa ang may ganang magreklamo? Hindi naman niya iniligtas si Ruxue. Ako ang nagligtas kay Rukshu. Nindigan mo pa rin ang kasinungalingan mo? Talagang ayaw mong magbago? Siya nga pala, Young Master Liu. Bigla kong naalala, parang nasampal ko si Yu Tianhe. Ano? Wala yon. Kakausapin ko na lang ang chairman nila mamaya. Buisit? Pati tao ng Black Dragon Chamber of Commerce nangahas siyang saktan? Naghahanap siya ng gulo. Kailangan ko nang humanap ng pagkakataong tumakas. Hindi ko pwedeng hayaang madamay ako dahil lang sa isang babae. Young Master Liu, ang galing mo talaga. Kilala mo pa pala ang chairman ng Black Dragon Chamber of Commerce. Sakto lang. Ilang beses na kaming nakasama sa pagkain, medyo malapit kami sa isa't isa. Wala naman talaga akong kilala doon. Kung ganoon ay umaasa po kami sa inyo, Young Master Liu. Haha, sige na. Huwag na nating pag-usapan ang mga nakakainis na bagay. Kararating lang ni Xiao Tianlong sa pamilyang Yang at gusto lang niyang makuha ang tiwala ni Ruxue, naiintindihan ko naman iyon. Huwag kang magmalinis dito. Wala kang karapatang makialam sa mga desisyon ko bilang Xiao Tianlong. Xiao Tianlong, tama na iyan. Wala ka ng kakayahan, tapos ayaw mo pang tanggapin na may mga taong mas mahusay at mas magaling kaysa sa iyo? Ang babaw naman ng pag-iisip mo, hindi ba? Ako? Kuripot? Tama na. Auntie, hindi rin naman natin siya pwedeng sisihin. Total ay galing siya sa probinsya, kaya natural lang na medyo kuripot siya.
Masasanay ka rin sa kanya? Gusto mo pang makipag-agawan sa akin ng babae? Akala mo ba ay karapat-dapat ka? Kung hindi kayo naniniwala, pwedeng tawagin ang manager ng Dynasty Nightclub, pati na ang mga video recording. Lahat yan ay patunay na ako ang nagligtas kay Roxue. Itigil mo na yan. Huwag ka nang magsinungaling. Tandaan mo, ang isang kasinungalingan ay kailangang tapatan ng 100 palusot para lang mapagtakpan. Tia, hindi po ganoong klaseng tao ang bayaw ko. Chingmeng, pati ba naman ikaw ay pinagtatanggol siya? Sandali, bakit mo siya tinatawag na bayaw? Kailanman ay hindi ko siya tinanggap bilang manugang. Pero si bayaw, si Xiao Tianlong ay hindi ganoong tao. Napakabuti niyang tao at hindi siya manloloko. Hay, hindi ko akalain na ikaw lang pala ang maniniwala sa akin, Chingmeng. Sino ba yan? Heto na, andyan na. May humahabol ba sa inyo? Sino? Sino ba kayo? Yes kayong lahat. Rakshu, andyan si Yu Tianhe at ang mga tao ng Black Dragon Chamber of Commerce para manggulo. Huwag kang mag-alala, Chingmeng. Nandito si Young Master Liu. Hindi tayo pwedeng saktan ng mga tao ng Black Dragon Chamber of Commerce. Brother-in-law. Ayos lang yan, nandito ako. Ano? Kayong mga tao sa pamilyang Yang, hindi nyo na ba ako nakikilala? Tinanggal nyo ang braso ko. Isang pagkakamali lang po. Pagkakamali lang po ang lahat. Anong pagkakamali? Kapag hindi ko winasak ang pamilyang Yang nyo ngayon, hindi na Yu ang apelyido ko. Young Master Liu, umaasa po ang buong pamilyang Yang sa inyo. Naintindihan ko. Ikaw si Yu Tianhe ng Black Dragon Chamber of Commerce, di ba? Ako si Liu Zhen. May pinagsamahan kami ng boss nyo, kaya alang-alang sa akin, kalimutan na natin ang nangyaring ito ngayon. Kilala mo ang boss namin? Yon. Ako ang tunay na kapatid ng inyong presidente at madalas kaming kumain ng magkasama. Alam ko na kapag kasama si Liu Zhen, magiging ligtas tayo. Hindi sigurado yan. Young Master Liu, kailangan mong kausapin silang mabuti. Tiyak na pakikinggan ka nila dahil sa posisyon mo. Sa posisyon mo? Wala kaming pakialam sa mukha mo. Young Master Liu, Ikaw, wala kang hiyang saktan ako? Hindi ka ba natatakot na isumbong kita sa inyong presidente? Sadyang makapal ba ang mukha mo o bulag ka lang? Sabi mo ay nakakasabay mo sa pagkain ang aming presidente, pero bakit hindi mo makilalang narito siya at nakatayo sa harap mo? Ano? Nandito mismo ang inyong presidente? Balita ko ay mabuti kitang kapatid? Ikaw? Ikaw ang presidente ng Black Dragon Merchant Association? Anong kahangalan yan? Siya ang presidente at hindi mo siya ama. Patawad po, patawad po, patawad po. Masyado po kayong marangal. Patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. ano? Ano ba talagang nangyayari? Mukhang itong si Liu Zhen ay hindi man lang pala kilala ang presidente ng Black Dragon, nagawa pang magmayabang sa harap mismo ng ibang tao. Hindi ko siya kilala. Kung ganoon, paano niya nailigtas si Roxue? Sino bang may alam? Sobrang lasing talaga ako. Wala akong matandaan na kahit ano. Ang lakas ng loob mo, bata ka? Nagamitin ang pangalan ko para mandaya sa labas. Hindi na po. Hindi na po talaga. Tingnan mo itong si Liu Zhen. Hindi talaga siya mukhang lalaki. Lumuluhod na agad at nagmamakaawa. Liu Zhen, hindi ba't naging matapang ka noong niligtas mo ako? Bakit ka ngayon nagmamakaawa sa kanila? Tumayo ka. Ako. Anong sabi mo? Ang duwag na ito ang magliligtas sa iyo? Mas malamang pang lumuhod at magmakaawa ito sa akin. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Basura ka, nagdala ako ng maraming tao ngayon, isinama ko pa ang aming presidente, ngayong araw ay tuturuan talaga kita ng leksyon. Sino ba talaga ang nagligtas sa akin? Hindi ba si Liu Zhen iyon? Sabihin mo sa kaniya. Hindi. Hindi ako yon. Ano? Hindi ikaw? Ano ba talaga ang nangyayari? Nasa Huangzhou KTV din ako noon. Mula sa malayo ay nakita kitang pinapainom. Kaya, sinubukan ko lang makasilip. At kanino namang pagkakataong ito? Siyempre, pagkakataon ko ito. Ang lakas din ng loob mo, no? Hindi ka man lang humanap ng pagkakataon na tumakas kanina. Sa isang talunang tulad mo, bakit ako tatakas? President, ang lalaking ito ang bumugbog sa akin ng ganito. Ikaw ba talaga ang nagligtas sa akin?
Sinabi ko na sa'yo, hindi ako kailanman nagsisinungaling. Binugbog mo ang mga tao ko sa Black Dragon Chamber of Commerce. Wala ka bang sasabihin para rito? Pinalakbastusin ng mga tao mo ang asawa ko, hindi ko na sila tinapos ng tuluyan, kaya dapat ay magpasalamat pa sila sa swerte nila. Kumanda ka sa akin. Nandito si President? At nagagawa mo pang magmalaki? President, baliin mo ang 2 binti ng taong ito para makita natin kung kaya pa niyang magyabang. Ayos ka rin ah. Hindi ka man lang natatakot sa akin. Hamak na mas matapang ka kaysa sa talunang nakaluhod na yan. Wag mo akong ikumpara sa talunang iyan. Hindi kami magka-level. Ikaw? Nandito kayo para gumawa ng gulo sa akin, di ba? Sige, sa akin lang kayo humarap. Tianlong, huwag kang padalos-dalos. Ang mga tauhan ni Black Dragon Chamber of Commerce ay hindi natin kayang kalabanin. Mula ka lang sa probinsya, kaya humingi ka agad ng paumanhin sa chairman. Sinasabi ko na nga ba, kaya ganoon na lang kayabang ang batang ito. Maging ang ating chairman ay hindi niya kinatatakutan dahil pala sa probinsya siya nanggaling at walang muwang sa mundo. Wala akong pakialam kung sino pa man siya. Dahil hindi pa isinisilang ang taong magpapatakot sa akin na si Xiao Tianlong, ipakita na lang natin sa gawa ang tunay na galing. Xiao Tianlong, nababaliw ka na ba? Mayroon silang ilang libong tauhan. Balak mo bang parusahan sila ng isa-isa? Ilang libong tao lang yan. Maaari ko bang itanong, Irog, kilala mo ba si Yudu? Yuo. Ako, wala akong kilalang Yudu. Imposible. Siguradong hindi ako nagkakamali. Ang nakasabit sa baywang niya ay mula sa kapangyarihan ni Yudu, ang simbolo ni Panginoon ng Eternal Night. Chairman, ano po ba ang Yudu? Huwag kang magtanong kung hindi mo alam. Kaya pala hindi siya natatakot sa akin. In Oman, isa pala siyang makapangyarihang tao mula sa Yudu. Hindi natin siya dapat kalabanin, hinding-hindi. Binatilyo, Anong kailangan mo? wala lang naman. Nagkaroon lang ng konting hindi pagkakaunawaan. Napakahusay nyo, Binatilyo. Gusto nyo po bang sumali sa Black Dragon Chamber of Commerce? Ano? President? Gusto niyo siyang isali sa Black Dragon Chamber of Commerce natin? Hindi po pwede. Hindi ito tama. Katatapos lang niyang sakta ng ilan sa ating mga kasama. Wala kang alam. Kasalanan nila yon. Dahil lampas sila, dapat lang silang maparusahan. Ano sa tingin mo, Binatilyo? Magiging tapat ako sa inyo. Kapag sumama kayo sa amin, gagawin kitang head ng asosasyon at may daan-daang tao na susunod sa inyo. Ito, siya ba talaga ang president ng Black Dragon Chamber of Commerce? Bakit mukhang hindi siya nakakatakot gaya ng naririnig ko? At mukhang nagpapaamo pa siya kay Xiao Tianlong. Tiya, ganyan talaga dahil napakahusay ng bayaw ko. Kung hindi ka naniniwala, puntahan mo. Tingnan natin kung ngingitian ka rin ng president na yan. Nako, ayaw ko po. Hindi ko kakayanin. Pasensya na. Wala akong interes. Mabababa para sa inyo ang pagiging head? Gagawin kitang vice-president agad. Sa buong Black Dragon Chamber of Commerce, ikaw ang pinakamakapangyarihan sunod sa akin. President, parang ibinibigay mo na niyan. Sa iba ang ating asosasyon. Kahit ibigay ko pa sa kanya ang buong samahan ay ayos lang. Ito, ano ba talaga ang nangyayari? Binibining yang, huwag kang magmalisyo. Sadyang pinahahalagahan ko lang talaga ang mga taong may talento at si Mr. Xiao ay isang pambihirang talento kaya naman pilit ko siyang iniimbitahan. Isa nga siyang kayamanan, hindi talaga nagkamali ang napiling lalaki ni Yao Qingmeng. Huwag mo na itong ituloy. Kailanman ay hindi nagpapaapi si Xiao Tianlong. Kung gusto mong lumaban ay bilisan mo na, at kung wala ka namang gagawin ay umalis na kayo. Huwag kayong tumambay rito, at dinudumihan nyo ang hangin. Bakit ganyan ka makipag-usap sa pinuno ng Black Dragon Guild? Baka mamaya ay maparusahan ka? Naintindihan ko. Aalis na kami ngayon din. Pasensya na po, binibining yang. Naistorbo po namin kayo. Huwag kayong mag-alala. Siguradong darating ang huling bayad sa account nyo sa takdang oras. Sa susunod, kung may kailangan man kayo sa negosyo, lapitan nyo lang ang aming Black Dragon Guild. Handa kaming magsilbi at protektahan kayo 24 oras? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Siyempre, totoo ito. Ang kaibigan ni Mr. Xiao ay kaibigan na rin ng aming Black Dragon Guild. Hindi na po kami mang-aabala, aalis na kami. Tayo na! President, kahit nasaktan niyo pa ako ngayon ng sobra, kailangan ko pa ring malaman ang totoo. Bakit ba ganyan ang trato niyo sa lalaking iyon? Kahit na marunong pa siyang lumaban. Ano naman, dapat bang matakot ang ating Black Dragon Chamber of Commerce sa kanya? Hay, hindi ako natatakot sa kanya. Natatakot ako sa nasa likuran niya. At ano naman ang nasa likuran niya? Kung hindi ako nagkakamali, malamang ay kabilang siya sa Yudu. Ano ang Yudu? Bakit parang kailanman ay hindi ko narinig iyan?
Ang katulad mo ay hindi talaga malalaman ang mga ganyang bagay. Ehem, Ang Yudu ay isang organisasyong kilala sa buong mundo at ang bawat miyembro ng Yudu ay ang mga pinakamalakas sa buong mundo. mayroon. Mayroon talagang ganong organisasyon? Siyempre, lalo na ang pinuno ng kanilang grupo, ang Panginoon ng Eternal Night, maging ang ating kagalang-galang na pinakamayamang tao ay kailangang lumuhod at magmakaawa sa taong iyan. Huwag lang ang ating maliit na Black Dragon Chamber of Commerce, kahit ang buong Jiangcheng ay pagsama-samahin, hindi pa rin tayo aabot sa kalingkingan nila. Diyos ko, talaga bang may ganoong klaseng tao? Ang lalaking iyon ay tauhan pala ng Yudu? Halos sigurado na yon, kung hindi dahil sa pagiging alerto ko at paghinto agad. Kung sakaling mabangga natin ang mga mula sa Yudu, siguradong ang buong Black Dragon Chamber of Commerce natin ay mahaharap sa matinding kapahamakan. Umalis na tayo agad? At simula ngayon, magpakabait ka na at huwag magmayabang? Huwag kang basta-basta bumabangga kung kanu-kanino sama. Sa susunod na mangyari ito, hindi na kita palalampasin. Opo, naiintindihan ko po. May problema ba ang utak mo? Gagawin ka ng vice-presidente ng Black Dragon Chamber of Commerce pero tinanggihan mo pa ano ba ang gusto mong mangyari? Gusto mo bang maging santo sa langit? Isang maliit na organisasyon lang yon? Anong espesyal doon? Hindi ko alam kung talagang tanga ka o nagkukunwari lang. Nakakagigil ka. Tama na, Ma. Huwag mo nang pagsabihan si Xiao Tianlong. Niligtas ni Xiao Tianlong ang pamilya natin ngayon. Pinapagalitan ko ba siya? Para sa ikabubuti niya ang ginagawa ko. Pangalawang pangulo siya ng Black Dragon Chamber of Commerce, hindi ba magiging bagay na kayo sa isa't isa? Hindi mo na kailangang magpakapagod sa labas para maghanap ng negosyo? Ang trabaho ay trabaho. May kakayahan ako at hindi ako aasa sa kanya para lang maging isang housewife. Dahil sa lakas ko bilang si brother-in-law, kung ayaw ko talaga. Bakit? Lalabas at lalabas din ang tunay na galing ng isang tao. Ma'am, Nakakainis talaga? Bahala ka na nga. Ano pang ginagawa mo sa bahay ko? Umalis ka na. Ako? Liu Zhen, maaari ka nang umalis. Sa susunod, kung wala namang mahalagang kailangan, huwag ka nang pupunta rito. Rakshu, makinig ka muna sa paliwanag ko. anong ipaliliwanag mo? Sa akin mo sabihin. Naalala ko bigla. May sunog pala sa bahay namin, babay. Wala kang silbi. Pasensya ka na. Ikaw na nga itong nagligtas sa akin. Napagkamalan pa kita. Humingi ako ng paumanhin sa iyo. Ay, wala iyon. Asawa kita. Pinapatawad na kita. Brother-in-law, Yao Qingmeng, anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikitang naglalambingan kaming mag-asawa? hindi pwede. Kayong dalawa ay napakatamis. Sinasaktan niyo lang akong single, wag na kayong magpakitang gilas. Kapinsan Rakshwe, hindi ko alam kung pwede mo ba akong tulungan sa isang bagay? Tutal naman ay pamilya tayo. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Pwede mo bang ipahiram ang asawa mo sa akin sandali? Pati pala asawa ngayon ay hinihiram na? Meng, bakit mo gustong hiramin si Tianlong? Gusto mo ba talaga siyang maging asawa? Naku, hindi niyo alam. Pupunta ako sa isang blind date bukas. Gusto ko sanang tulungan ako ni brother-in-law na kilalanin siya. Kikilalanin? Bakit mo ako kailangang sumama sa blind date mo? Kasi ang galing-galing mo. Kung hindi rin lang makakahanap ang isang tao ng katulad mo, hindi na lang ako magpapakasal. Qingmeng, ano ba ang pinagsasabi mo? Hay naku, wala akong pakialam, brother-in-law. Payag ka bang tulungan? Ako? Ito namang. Sige na. Sasama na ako sa iyo bukas. Sige, sumama ka na. Hoy, mahal. Yehey, salamat brother-in-law. Ang bait talaga ni brother-in-law kay King Meng. Ay, anong klaseng gulo ba ito? Talaga naman itong si Xiao Tianlong. Naglambing lang sa kanya ang pinsan ko na wala na siya sa sarili. Nung naging kampante, kahit gaano pa karaming babae ang dumating, ikaw lang ang tanging nasa puso ko. Ikaw, bakit ka na naman pumasok? Nasanay ka na yata sa pagtalon sa bintana, ano? Anong ibig mong sabihin? Masama bang pumasok sa bintana ng asawa ko? Lumabas ka na agad. Lagot tayo kapag nakita ka ni Mama. Ano bang kinatatakutan mo? Ako ang napili ni Papa na maging asawa mo. Kahit makita pa tayo ng mama mo, ayos lang. Paulit-ulit ka ng palihim na pumapasok sa kwarto ko sa hating gabi. Ang dignidad ko, ang reputasyon ko. Pananagutan kita habang buhay. Sino ba ang nagsabing kailangan mong manindigan? Sino bang nagsabing magpapakasal ako sa'yo? Wife, galit ka ba dahil tinulungan ko si Yao Qingmeng sa kanyang blind date? Sinong galit? Hindi kaya ako galit. Sinasabi mo pang hindi ka galit? Tingnan mo nga yung labi mo. Masyadong mahaba na ang nguso mo sa pagtatampo. Ikaw, bakit ka na naman naupo sa kama ko? Anong kama mo? Kama ko. Kama nating dalawa ito.
Walang hiya ka. Talagang sinusubukan mong sirain ang reputasyon ko. Uy, Ruksue, huwag ka namang umiyak. Sandali lang ako dito, aalis din ako agad. Ngayon din, sa lalong madaling panahon, lumayas ka na. Rukshu, ang mahal kong asawa. Ako. Mananatili lang ako rito ng 10 minuto. Pagkatapos ng 10 minuto, ay aalis na ako. Hindi pwede. Kung ganoon, 5 minuto? 5 minuto na lang? Pwede na ba iyon? Isang minuto na lang. Ang galing naman, asawa ko. Halika rito, bigyan mo ako ng halik. Huwag. Huwag kang lalapit sa akin. Puntahan mo na lang si Chingmeng. Bakit ko naman siya pupuntahan? Sa itsura mong iyan na tila hindi makapaghintay, akala mo ba ay hindi ko alam ang nasa isip mo? Puntahan mo na siya, tutal ay gusto ka rin naman niya. Paniguradong hindi siya hihindi sa iyo. Ruksue, sa tingin mo ba sa akin ay isa akong lalaking hindi tapat? Ewan ko ba kung anong klaseng tao ka talaga? Kayo kasing mga lalaki, mapagkunwari kayo. Kung kaya ko lang sana ngayon na ilabas agad ang puso ko para ipakita sa iyo, gagawin ko iyon agad. Huwag kang mabulaklak magsalita. Nakita ko kaya kanina na nakakapit si Chingmeng sa braso mo, ang saya-saya ng ngiti mo. Alam ko na nagsiselos ka lang kay Yao Chingmeng dahil nakita mong masyado kaming malapit sa isa't isa, di ba? Hindi kaya. Huwag kang gumagawa ng kwento. Wala akong pakialam sa iyo. Pinapangako ko sa iyo, ikaw lang ang laman ng puso ko. Kahit gaano pa ako kagusto ni Chingmeng, ikaw lang ang iibigin ko. Hi. Mrs., bakit ka na naman bumubuntong hininga? Mula noong bata pa kami, palagi na akong nagpaparaya at pinagbibigyan siya at nakikita ko rin na gustong-gusto ka niya. Ang nararamdaman ni Yao Chingmeng, halata ko rin iyon. Ginagawa ko na ang lahat para lumayo sa kanya. Pero kapag tinanggihan mo siya, natatakot akong baka masaktan siya. Ayaw ko siyang makitang malungkot. Ha? Natatakot kang masaktan siya? Paano naman ako? Hindi ko na rin alam ang gagawin. Isa pa, hindi kita pinaniwalaan kanina. Sa halip, si Chingmeng pa ang buong pusong nagtiwala sa iyo. Nakakaramdam talaga ako ng matinding guilt. Lasing ka noong oras na iyon. Kaya hindi mo matandaan kung sino ang nagligtas sa iyo, hindi mo iyon kasalanan. Pero kung nakakaramdam ka talaga ng guilt, hehe, bakit hindi mo na lang ako bawiin? Kompensasyon? Anong kompensasyon ang gusto mo? Sa tingin mo ba sa itsura mong yan, natatakot ka na maging isang masamang lobo ako sa hating gabi? At bastusin ka? Sa itsura mo pa lang, mukha ka ng masamang lobo. Hehe, hindi naman masyado. Ako ay gusto lang marinig na tawagin mo akong asawa bilang kabayaran. Hindi ko sasabihin iyon. Pinatatawag mo na agad sa akin ang asawa. Eh hindi pa naman tayo kasal? Hindi ko sasabihin iyon. Ayaw mo talaga? Ayaw ko talaga. Sige na nga, kung ayaw mo, ay labis na akong nalulungkot. Siguro ay si Chingmeng ang handang magpagaan sa loob ng nasasaktang tulad ko. Siguradong mas gusto niyang tawagin akong asawa kaysa bayaw. Napakasama mong tao. Inaapi mo ako. Hay nako, paano kitang inaapi sa lagay na ito? Ikaw kaya ang umaapi sa akin. Kasalanan mo ito. Kasalanan mo ang lahat. Napakasama mo talaga. Ginagamit mo pa si Yao Chingmeng para inisin ako. Oh, ang sakit! Pakiusap, huwag mo na akong kagatin. Kapag inapi mo pa ako, malalagot ka talaga sa akin. Sige na. Hindi na kita pipiliting tawagin akong husband. Gusto ko lang naman sana ng pabuya, pero kinagat mo lang ako. Pero dito muna ako matutulog ngayong gabi. Ito na lang ang magsilbing pabuya, pwede ba? Ayaw ko nga, umalis ka na dito ngayon din. Wag naman. Mahal ko, natatakot ako sa matataas na lugar. Ikaw, talagang pasaway ka na naman. Doon na lang ako sa sofa matutulog, okay ba? Hindi naman ako tatabi sa kama mo. Kahit sa sofa, bawal. Umalis ka na. Paano kung biglang pumasok si mama at makita ako? Hay, talo na talaga ako sa iyo. Kailan bababalik ang papa mo? Gusto ko nang makuha ang marriage license natin para makatabi na kita sa pagtulog. Sinong may sabing magpapakasal ako sa iyo? Sino ring may sabing makakatabi kita? Maghintay na lang tayo pagbalik ni papa. Sa ngayon, lumabas ka na. Mahal ko, hindi mo na ako tinatawag na husband. Ayaw mo pa akong patulugin sa sofa? Kahit isang kiss na lang, pwede ba? Kapag hindi mo ako hinalikan, hindi ako makakatulog ngayong gabi. Kay Tamis, asawa ko, babalik na ako doon. Good night, asawa ko. Hi, pagkatapos ng mahabang oras ng pag-akyat sa bintana, heto at nakaakyat na rin pabalik. Hi, pero ayos lang. Nakakuha naman ako ng matamis na halik mula sa asawa ko. Sulit!
Matulog na, matulog na. Brother-in-law. Ano ba? Sino yan? Brother-in-law, huwag ka namang sumigaw ng ganoon kalakas. Kapag narinig ito ni ate, baka isipin niyang may ginagawa tayong dalawa. Grabe, bakit ka pumasok sa kwarto ko? At pumasok ka pa sa kumot ko? Ako, hindi ako makatulog. Brother-in-law, ang daya mo. Binabasahan mo si Ate Ruxue ng kwento, pero ako na si Chingmeng. Hindi mo man lang binabasahan. Seryoso ba? Anong kwento ang sasabihin ko sa iyo ngayon? Tayong dalawa lang sa isang kwarto? At nasa kama pa kita. Kapag may nangyari sa atin, iyon ang totoong magiging kwento. Siya nga pala, brother-in-law. Gusto mo bang may mangyari sa ating dalawa ni Chingmeng? Huwag, sandali lang. Chingmeng, huwag naman ganyan. Kapag nakita ito ng tiyahin mo o ni Ruxue, kahit ano pang paliwanag ko, hinding-hindi sila maniniwala sa akin. Hey, anong kinakatakutan mo? Mula bata pa kami ay mahal na ako ng ate ko. Sabi niya basta gusto ko ang isang bagay, ibibigay niya iyon sa akin. Hay nako, kahit gaano ka pa kamahal ng ate mo, hindi niya ako ibabahagi sa iyo? Hindi totoo iyan. Tinatanong ko na si sister, sabi ni sister basta gusto ko, ibibigay ka niya sa akin. Hindi mo naiintindihan? Biro lang iyon ng ate mo? Hindi mo dapat sineseryoso iyon. Pero seryoso ako. At saka, hindi ba pupunta ka sa isang blind date bukas? Nahanap na nila ang perpektong mapapangasawa para sa iyo. Hindi ko man lang kilala kung sino iyon. Paano ko siya magugustuhan? Paano kung gwapo pala siya, macho, at malakas ang dating at 100 beses na mas lamang kaysa sa akin? Sa mundong ito, wala nang mas hihigit pa o mas gwapo pa kay brother-in-law. Gusto ko lang ay si brother-in-law. Huwag, pakiusap, huwag mong sabihin iyan. Huwag mong sirain ang reputasyon ko. Ako ang bahala, pananagutan ni Chingmeng ang buong buhay mo. Bakit parang narinig ko na ang mga salitang iyan kanina? Brother-in-law, anong sinasabi mo? Wala iyon. Chingmeng, umalis ka na bilis. Ay naku, ayaw kong umalis. Nagsalita ka pa. Isang babaeng tulad ko ang naglakas loob na pumasok sa kumot mo. Tapos ganyan pa ang itatrato mo sa akin. Hay, kung hindi ganito ang gagawin ko sa iyo, ano pa ba? Gusto mo bang yakapin kita habang natutulog? Sige. Matulog na tayo ng magkasama. Talagang papahirapan mo ako hanggang sa matapos ako. Brother-in-law, sa galing mong iyan, mapapahirapan ba kita? Anong klaseng pananalita iyan? Hindi iyon ang ibig kong sabihin, kaya huwag kang magsasabi ng kung ano-ano. Halika na. Pagdating ng bukas, sasabihin ko kina mama at papa na magkakaroon na ako ng baby para hindi na ako kailangang makipag-blind date. Hala, Chingmeng, anong pinagsasabi mo? Kung magkasama lang tayong hihiga at magkakababy ka na agad, bakit mahiwaga ba ako? Oo, iyon ang sabi ni mama, na kapag tumabi sa lalaki, magkakaroon na ng baby. Siya nga pala, gusto mo ba ng lalaki o babaeng baby? Gusto ko na lang mawala. Gusto ko ng lalaking baby. Aalagaan ko siya ng mabuti. Aalagaan at tuturuang magbasa at magsulat. Gusto ko ng baby boy, mamahalin ko siya ng mabuti, rerespetuhin, at tuturuang magbasa at magsulat, habang ikaw naman ang magtuturo sa kaniya ng martial arts. Paglaki niya, tiyak na magiging kasing gwapo at kasing galing mo siya. Hindi ba parang sobra naman iyon? Magkatabi lang tayo sa iisang kama, pero ang iniisip mo ay pang mahigit 10 taon na mula ngayon. Pero okay rin naman kung baby girl. Paglaki niya, siguradong magiging kasing ganda ko siya. At kasing lambing din, siguradong maraming guwapong lalaki ang magkakagusto sa kaniya. May alam ka ba talaga? Hindi naman magkakaroon ng bata sa pagtabi lang sa pagtulog. Ah, ganoon ba? Paano nga ba magkakaroon ng bata? Ituturo ko sa iyo. Hala, ano ba itong sinasabi ko, Yao Chingmeng? Umalis ka na sa kwarto ko, kung hindi ay mababaliw na talaga ako. Kaya ba ako narito sa kwarto mo at gusto kitang bigyan ng baby? Dahil gusto mong mabaliw sa tuwa? Ako, Sige na, hindi na kita bibiruin. Sabi ko nga pumunta ako rito sa kwarto mo dahil hindi ako makatulog. Kuwentuhan mo lang ako at aalis na ako agad. ang tanda mo na, nakikinig ka pa rin ng kuwento? Kung ayaw mong magkwento, turuan mo na lang ako kung paano magkaroon ng baby. Curious talaga ako. Sige, magkukwento na ako. Anong klaseng kuwento ba ang gusto mo? Oh, may naisip na ako. Sabihin mo na, bilis. Noong unang panahon, may isang patimpalak sa mga hayop. Isang araw, tinanong ng host kung ang pusa ba ay nakakaakyat sa puno. Agad na sumagot ang agila, oo. Bakit naman nalaman ng agila na nakakaakyat ang pusa sa puno? Nagtaka rin ang host noon kaya tinanong niya ang agila. Magbigay ka nga ng halimbawa. Napaiyak ang agila at sinabing, noong taon na iyon, mahimbing akong natutulog sa itaas ng puno nang umakyat ang pusa sa puno. Kaya pagkatapos noon, nagkaroon na ng kuwago. Hahaha, ganoon pala nagmula ang mga kuwago. Sobrang nakakatawa. Kaya pala noong natulog ng magkasama ang pusa at agila, nagkaroon ng kuwago. Nakakatawa, di ba? Ngayong tapos ka na makinig, bumalik ka na. Brother-in-law, niloloko mo ako. Paano naman kita niloloko? Di ba sabi mo nagkaroon ng kuwago dahil magkatulog ang pusa at agila? Kaya kung magkasama rin tayong matutulog ni brother-in-law, magkakaroon din tayo ng baby. Ano bang pumasok sa isip mo? Sinasabi mo pang hindi ganoon gumawa ng baby, gayong malinaw na matutulog lang ng magkasama, hump. Si Chingmeng ay matanda na.
Hindi na ako bata, hindi na ako basta maloloko. Malaki? Malaki nga talaga. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo? Maintindihan mo rin balang araw? Wala akong pakialam, pinapatunayan lang ng mga kwento mo na niloloko mo ako. Kuya, kailangan mong gumawa ng isang bagay para kay Chingmeng bago ka patawarin ni Chingmeng. Ay, basta lumabas ka lang, kahit 100 bagay pa, ay gagawin ko. Sige, halikan mo muna ako at lalabas na ako. Ano, bakit parang pamilyar sa akin ang linyang iyan? Kuya, ano na naman ang sinasabi mo? Ah, wala iyon. Hay, umiikot talaga ang mundo at hindi nga nagkamali ang mga kasabihan noon. Kuya, halik na. Yung madinig ko dapat ha? Ano? Ito? Kapag hindi mo pa ako hinalikan, dito na talaga ako matutulog ngayon. Bukas, magkakaroon na ako ng baby. Wow, ang saya naman. Siguradong magkakaanak na si Chingmeng at pagkatapos ay babalik na si Chingmeng para magpahinga at mag-ingat sa pagbubuntis. Ano ba ang mga sinasabi mo? Kuya, alam kong ayaw mong malaman ni ate. Ako na lang ang magpapalaki sa baby natin ng mag-isa, hindi ko sasabihing anak mo siya. Hay, sige na, sumusuko na ako sa'yo. Good night, kuya. Tianlong, bakit ganyan ang suot mo? Sister, tingnan mo. Hindi ba ang gwapo ng bihis ko kay brother-in-law? Guwapo nga, kaya lang. Pupunta ako sa isang blind date ngayong araw at gusto kong samahan ako ni brother-in-law. Ikukumpara ko siya sa lalaking iyon. Kapag hindi siya kasing gwapo ni brother-in-law, ayaw ko na sa kanya. Hay, pinilit ako ni Chingmeng na suotin ito, kaya wala akong magagawa. Bagay naman sa iyo ang suot mo, at kapag kasama mo si King Meng, talagang mukha kayong perpektong pares. Sister, pati pala ikaw ay iyan ang tingin? Chingmeng, huwag ka nang mag-isip bata. Kapag nagpatuloy ka pa, hindi na kita tutulungan. Sige na sister, aalis na po kami. Sige na, umalis na kayo. Brother-in-law, kailangan mo akong tulungan sa pagpili. Huwag mong hahayaang maloko ako ng lalaki. Sige, naintindihan ko na. Sandali, Tianlong. Ipagluluto ba kita ng tanghalian? Huwag na sister dahil tinulungan ako ni brother-in-law. Ililibre ko na lang siyang kumain sa labas. Ayan, tara na. Haay, bakit ba pumayag akong ipahiram ang asawa ko? Hello, nakababatang kapatid. Kumusta na ang sugat mo? Kuya, napuruhan ang binti ko. Kailangang pagbayarin mo sila para sa akin. Sino man ang bumangga sa mga tao ko sa pamilyang Zhang, ay hindi ko mapapatawad. Sigurado ka bang sina Yao Chingmeng at Yang Ruxue iyon? Sila nga. Kahit magbalat kayo pa sila, hindi ko sila malilimutan. Sige, huwag kang mag-alala. Unahin kong makuha si Yao Chingmeng. At pagkatapos ay isusunod ko si Yang Ruxue. Iyong lalaki nun, na nagparusa sa binti mo? Napakayabang niya, di ba? Titingnan ko lang kung makakaya pa niya magmayabang sa harap ko. Ikaw ba si Ginoong Zhang? Oo, ako nga si Ginoong Zhang. Ikaw ba ang ka-blind date ko? Zhang Jie? Zhang Jie, di ba't naparusahan ko na ang binti mo? Ang bilis mo naman yatang gumaling? Hahaha. Kapatid ko si Zhang Jie, at ako ang nakatatanda niyang kapatid na si Zhang Xian. Zhang Xian? Ibig niyo po bang sabihin kayo ang nasa balita na sa buong Jiangcheng ay pinaka hindi makatarungan, ang pinakamabagsik na pinuno ng pamilyang Zhang, na si Zhang Xian? Neng, pagmasdan mo akong mabuti. Mukha ba talaga akong ganoon kasamang tao? Kayo? Hindi naman po kayo mukhang nakakatakot. Tama iyan. Sa totoo lang, ang sinasabi nilang pagiging arogante ko, maling akala lang iyon ng mga tao sa akin, kay Zhang Xian. Simula ng pamunuan ko ang pamilyang Zhang at maging matagumpay sa mundo ng negosyo, natural lang na marami ang magpapakalat ng masasamang salita laban sa akin dahil hindi ka naman pala katulad ng kapatid mo. Chingmeng, mag-usap muna kayo. Lalabas lang muna ako saglit. Sandali, bayaw. Medyo natatakot pa rin po ako. Anong pangalan mo, kaibigan? Ako si Xiao Tianlong. Xiao Tianlong. Tianlong? Tulad ng isang dragon sa lupa. Napakagandang pangalan. Lalong lumalaki ang negosyo ng pamilyang Zhang nitong mga nakaraang taon at kailangan namin ng mga mahuhusay na tao. Hindi ko alam kung interesado ang kapatid nating si Xiao na magtrabaho para sa akin sa Zhang Group. Maaari kitang bigyan ng posisyon bilang vice-presidente. Kailanman ay hindi ko gustong maging tauhan lang ng iba. Sa tingin ko sa itsura mo, hindi man lang umaabot sa 10,000 dolyar ang buwan ng sahod mo, di ba? Dapat mong malaman, ang posisyon ng vice-presidente sa Zhang Group ay may sahod na 10 milyong dolyar kada taon. Ano? Baliwala lang ba sa iyo ang 10 milyong dolyar na iyon? Kahit hindi lang 10 milyong dolyar, kahit 100 bilyong dolyar pa yan, ay wala akong pakialam. Ang yabang mo naman? Baliwala lang sa iyo ang 100 bilyong dolyar?
Kung ganoon, gusto ko sanang itanong kung gaano ba kataas ang posisyon mo? Wala ka nang pakialam doon. Basta ikaw, Zhang Xian, ay hindi karapat-dapat na makaalam. Ha. Nakakatuwa ka, nakakatuwa. Kapag ang ibang tao ang nakapasok sa Zhang Group, ay tiyak na magpapasalamat sila ng husto sa langit at magdiriwang, habang ikaw naman ay tinatanggihan lang ito. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Narito ka para sa isang blind date, hindi para kumuha ng empleyado. Ano man ang gusto mong sabihin, ay sabihin mo na lang kay Qingmeng. Mag-usap na lang tayo mamaya. Dahil narito kayo para sa isang blind date, magpapakilala na ako. Ako si Zhang Xian, 30 taong gulang, taga Jiangcheng. 5 taon na ang nakararaan nang kunin ko ang posisyon bilang pinuno ng pamilyang Zhang, noong ang pamilyang Zhang ay isa pa lamang maliit na pamilya. Pero ngayon, ang pamilyang Zhang ay pangalawa na sa 10 pinakamalalaking pamilya sa Jiangcheng, na may kayamanan na higit sa $100 bilyong, at may mahigit 10 kumpanyang nakalista sa stock market. Maliban sa Black Dragon Chamber of Commerce, ang pamilyang Zhang ko ang pinakamalaki. Hindi pa nga mas malaki kaysa sa Black Dragon Chamber of Commerce. Mukhang masyadong mataas na ang bilib mo sa sarili mo. Siyempre naman, may karapatan akong magmalaki. Sa buong Jiangcheng, ang mga taong papasa sa panlasa ko ay mabibilang na lang sa daliri. Kung ganoon, tila hindi pala ako karapat-dapat sa iyo. Ako ang panganay na anak ng pamilya Yao. Ang kayamanan namin ay iilang bilyon lang. Hindi kami sapat para sa mataas na antas ng pamilyang Zhang. Brother-in-law, tara na. Kung karapat-dapat ba kayo o hindi, hindi kayo ang magdedesisyon yan. Qingmeng lang, siyempre, hindi sapat ang kwalifikasyon. Kung ikaw at ang pinsan mong si Yang Ruxue ay magpapakasal sa akin ng sabay, sapat na iyon. Ano? Pakakasalan mo kaming dalawa ng pinsan ko? Siyempre, bilang pinuno ng pamilyang Zhang na mapakasalan ko kayong magkapatid, ay isang malaking karangalan para sa pamilya Yao at pamilyang Yang. Zhang Xian, alam mo ba ang sinasabi mo? Siyempre, alam ko ang sinasabi ko. Hindi mo ba narinig ng malinaw? Bingi ka ba? Sige, uulitin ko para sa iyo. Pakakasalan ko sina Yao Qingmeng at Yang Ruxue ng sabay. Zhang Xian, hindi ka pumunta rito para sa blind date kay Yao Qingmeng. Nandito ka para gumawa ng gulo. Tama, nandito nga ako para gumawa ng gulo. At isa pa, napauo ko na ang pamilya Yao na ipakasal sa akin si Yao Qingmeng. Kung hindi, ang bilyong-bilyong dolyar na pag-aari ng pamilya Yao ay maglalaho na lang na parang bula sa isang sandali. Ikaw lalabanan mo ang pamilya Yao namin? Iisa lang ang kapatid ko. Pero dahil sa iyo at sa pinsan mong si Yang Ruxu, ang binti niya ay talagang nabali ng dahil sa inyo. Paano ko hindi gagantihan ang ginawa niyo? Papakasal ka sa akin at sa ate ko para lang makapaghiganti? Ha. Qingmeng, napakatalino mo talaga. Nananaginip ka. Panaginip? Ako si Zhang Xian at hindi ako kailanman nananaginip. Kung mananaginip man ako, yung maganda na. Yao Qingmeng, tingnan mo ang cellphone mo. Ang stocks niyo sa Yao Group, hindi ba't mabilis na bumabagsak ang halaga nito? Diyos ko, ang mga stocks natin sa Yao Group talagang ang mabilis na bumabagsak. Ngayon, naniniwala ka na ba? Yao Qingmeng, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung uupo ka rito sa kandungan ko at gagamitin ang bibig mo para painumin ako ng tiyang ito, baka sakaling maisipan kong patawarin ang pamilya Yao. Ikaw, hayop ka. Ha. Bibigyan lang kita ng 1 minuto. Kapag sa loob ng 1 minuto ay hindi mo ginawa ang sinabi ko, mawawala na sa merkado ang Yao Group ngayong araw at kayong mga pamilya Yao ay mawawala na ng tuluyan. Ako. Sandali. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang mangyayaring masama sa Yao Group. Ba, saan ang galing ang batang ito na napakayabang magsalita? Naglakas loob kang magsabi sa harap ni Zhang Xian na hindi mapapahamak ang Yao Group. Saan mo nakukuha ang lakas ng loob na magsalita ng ganyan? Brother-in-law, hindi ko hahayaang mapunta sa wala ang pamilya Yao. Ito ang pinaghirapan ng ama ko sa buong buhay niya. Ha. Qingmeng, ang galing mo talagang makisama. Halika rito. Maupo ka para mayakap kita at mahawakan ang maliit mong baywang. Zhang Xian, huwag kang masyadong mayabang. Minsan, ang sobrang kayabangan ay nagdadala lang ng kapahamakan. Mayabang? Sa loob ng maraming taon, wala pang nagsabi sa akin na mayabang ako. Sa loob din ng maraming taon, ito rin ang unang pagkakataon na may nakita akong ganito kayabang sa harap ko. Kung sakaling tapusin kita ngayon, ay masyadong madali para sa isang hambog na katulad mo. Yan din ang tingin ko. Ako si pamilyang Zhang at tatapos sa isang basurang tulad ni Xiao Tianlong, napakadali lang yan para sa akin. Pero, ayaw ko pang makita na mawala ka agad. Gusto ko dahan-dahan kang maglaho, parurusahan kita ng husto hanggang sa matapos ka. Ipakita sa'yo mismo na parehong kukunin ko sa'yo sina Yao Qingmeng at Yang Ruxu. Kung ganoon ay pareho pala tayo ng iniisip na gusto nating dahan-dahang tapusin ang isa't isa. Hindi. Ako lang ang mapagpaparamdam sa iyo ng kawalan ng pag-asa hanggang sa sukdulan. O sige, tingnan na lang natin. Sige, nakagawa na ako ng paraan. Tapos na ang karir ni Yao Group, iligtas mo siya. Sige, iligtas mo siya. Tingnan nga natin kung ang gagawin mo ay kasing talas ng bastos mong bibig. Nakakatuwa.
Nakakatuwa. Kung ang pagpapadapa sa iyo ay itinuturing na pisikal na laban, ang mailigtas si Yao Group, ang magsisilbing labanan ng utak. Kahit anong laban pa yan, wala kang ibang magagawa kundi ang umiyak sa kawalan ng pag-asa sa harap ko. Sige, dahil nakagawa ka na ng hakbang, oras na para ako naman ang tumira. Gawin mo! Sa isang tawag ko lang na ito, tatalunin na kita. Sige, tumawag ka lang. Sa loob ng 10 minuto, itaas niyo ang halaga ng shares ni Yao Group. Magaling ka rin umarte. Ano? Hindi mo ba kayang maghintay kahit 10 minuto lang? Kaya ko namang maghintay. Bakit naman hindi? Gusto kong makita kung anong gagawin mo kay Jiang Xian. Bayaw, tingnan mo, tumaas na ang presyo ng stocks ng Yao Family Group. Ito. Ito. Paano itong nangyari? Bayaw, bilis, tingnan mo, tumaas na ito ng 10%. Natural lang yon. Kailangan pa bang tingnan iyan? Halo? Anong nangyayari? Bakit tumataas ang stocks ng Yao Family Group? Ano? Mayroong baliw na namimili ng lahat ng stocks ng Yao Family Group. Wow, ang galing. Umakyat na ito ng 20%. Wala akong pakialam. Kahit magkano pa ang halaga, kailangang mapabagsak ang stocks ng Yao Family Group. Ngayon na, bilisan nyo. Umakyat na ito ng 50%. Bayaw, tingnan mo, mayroong 10 bilyong dolyar na pondo ang ginagamit para ubusin ang stocks natin sa Yao Family. Ano? 10 bilyon? Para mapabagsak ang Yao Family, 5 bilyong dolyar lang ang ginamit ko. Akala ko ay may binatbat ka. Hindi ko inakalang matatakot ka lang sa 10 bilyon. Ikaw, nagawa mong gumamit ng 10 bilyong dolyar? Hindi ba't inaalok mo ako na maging vice president sa pamilyang Jiang nyo? Hindi ko alam kung sapat na ba ang pagiging head ng pamilya sa pamilyang Jiang. Huwalipikado na ba ako? Bata, masasabi kong may galing ka nga. Kung may galing man ako o wala, hindi ba't nakita mo na? Saang pamilya ka ba talaga galing? Sino ka ba talaga? Wala kang karapatang malaman kung sino ako. Napakahusay. Bumalik na sa dating presyo ang stock ng Yao Group. Wala na itong panganib na maalis sa listahan. Narinig mo ba yon? Zhang Xian. Natalo ko na ang mga pakana mo. Sige, ipakita mo na ang susunod mong galaw. Bata, kailangang malinaw sa iyo ito. Hindi lang pera ang mahalaga. Sa mundong ito, ang kapangyarihan at impluensya ang pinakanakatatakot na bagay. Halo, abisuhan ang lahat ng mga merchant, itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Yao. Kung sino man ang magtangkang makipagtulungan sa pamilya Yao, magiging mortal silang kaaway ng Jiang Xian ko. Yao Qingmeng, humanda ka. Bago matapos ang 5 minuto, ititigil ng lahat ng mga merchant ang pakikipagtulungan sa pamilya Yao, at sa oras na iyon, mawawala pa rin ang pamilya Yao nyo. Huwag kang mag-alala, narito ako. Magiging maayos din ang lahat kay pamilya Yao. Alam kong tutulungan talaga ni brother-in-law si Qingmeng. Pinakamabait talaga si brother-in-law. Oh, mukhang napakalambing nyo yata. Alam ba ito niyang rock show? Wala kang pakialam. Akala ko pa naman ay sikat ka. Pero isa ka lang palang manlilin lang na nagnanakaw ng atensyon. May ang rock show ka na pero nilalandi mo pa ang kapatid ng asawa mo? Anong sabi mo? Sabi ko, magkatulad lang tayo ng iniisip. Ang gusto nating dalawa ay makuha sina Yao Qingmeng at Yang Raksue para sa sarili natin. Hindi ako kasing dumi ng isip mo. Hala. Ano? Brother-in-law, lahat ng mga negosyante sa Yao Group ay ayaw nang makipagtulungan. Gusto na nilang lahat na itigil ang kontrata. Xiao Tianlong, nakagawa na ako ng hakbang. Tingnan natin kung paano kalalaban. Ano ba ang halaga ng 10 bilyong dolyar? Ilang dekada na ang pamilyang Jiang dito sa Jiangcheng, ang koneksyon at kapangyarihan ko ay hindi mapapantayan ng isang batang katulad mo. Jiang Xian, totoo ngang mas magaling ka kaysa sa kapatid mo, na puro paninisi lang ang alam. Akala ko kanina ay mabuti kang tao, hindi ko akalain na mas masama ka pa pala kaysa sa kapatid mo. Talagang matigas ang loob mo pero gusto ko yan. Isang babae ka lang naman. Sa halip na gamitin mo ang ganda mo para makuha ang gusto mo sa negosyo at manakit ng mga lalaki, iniisip mo talagang importante ka, ano? Napakawalang hiya mo. Oh, kung pupunta ka ngayon sa kabilang kwarto at sasamahan mo akong makipagkwentuhan ng maayos, siguro ay mabibigyan kita ng pagkakataon na mailigtas ang inyong pamilya Yao sa kapahamakan. Huwag mo nang pangarapin. Binibigyan pa kita ng isang pagkakataon kung mapagsisilbihan mo ako ng maayos bilang batang amo at mapasaya mo ako ng husto. Siguro ay mabibigyan kita ng tsansa na makaupo at makipag-usap sa akin ng pantay. Kung hindi, ang maliit na pamilya nyo sa pamilya Yao ay tuluyan ng matatapos. Sobrang-sobra ka na. Ang tigas talaga ng loob mo, pero gustong-gusto ko talaga yan. Mamaya, siguraduhin mong pagsilbihan mo akong maayos sa iyong paraan. Jiang Xian, hindi ba't masyado ka pang maagang nagdiriwang? Tapos ka na bang gumalaw? Dahil hindi pa ako nagsisimula. Ikaw lang? Sa harap ko na si Jiang Xian. Kahit gaano ka pakalakas, kailangan mong manahimik. Sa loob ng 10 minuto, ang mga negosyong katrabaho ng Yao family ay dapat makipagtulungan muli sa amin. Oh, totoo ba? Hintayin mo lang at makikita mo. Totoo ba?
Kuya, tama nga ang sinabi mo. Lahat ng negosyante ay handa nang makipagtulungan muli. Nalutas na ang problema. Ito. Hindi ito posible. Hoy! Hindi ba't sinabihan ko na kayo na dapat ihinto ng lahat ng negosyante ang pakikipagtulungan sa pamilya Yao? Bakit hindi kayo nakinig? Ano? Nakatanggap kayo ng utos? Anong utos? Bakit hindi ko alam yan? Wala talaga kayong silbi. Para saan pat pinapakain ko kayo? Jiang Xian, ngayon alam mo na hindi mo ako matatalo. Magaling ka rin pala, bata. Minaliit kita. Masyado ka na kasing nabulag sa posisyon mo sa Jiangcheng. Akala mo kung sino ka ng importante, pero sa paningin ko, wala kang pinagkaiba sa isang maliit na insekto. Insekto? Napakayabang mo. Hindi mo dapat binabangga ang pamilyang Zhang. Noon pa man ay kayong mga pamilyang Zhang na ang nambubuli at gumaganti lang ako. Bakit? Pwede ninyong abusuhin ng ibang tao sa pamilyang Zhang, pero hindi ko pwedeng bawian kayong mga pamilyang Zhang? Hoy, ikaw nagngangalang Xiao. Balak mo ba talagang makipaglaban sa akin sa Jiangxian hanggang sa dulo, ha? Isang hamak na insekto lang na gaya mo? Sa tingin mo ba ay karapat dapat kang lumaban sa akin? Masyado mong mataas ang tingin sa sarili mo. Hoy, Xiao. Akala mo ba ay ganito lang ang kakayahan naming mga pamilyang Zhang? Sasabihin ko sa iyo, nakakonekta na ako sa kapangyarihan ng Yudu. Yudu? Nakakuha ka ng suporta mula sa kampo ng Yudu? Haha, ang Yudu ang pinakamalakas na grupo sa buong mundo na may hindi mabilang na magagaling na mandirigma. Sa isang utos lang niya, maging ang pinakamayamang tao ay siguradong babagsak. Ngayong hawak ko ang impluensya ng Yudu, sino pa ang mga ngahas na humarang sa akin? Kahit pa ang pangunahing asosasyon ng Jiangcheng na Black Dragon Chamber of Commerce ay tiyak na manginginig sa takot sa harap ko. Brother-in-law, talagang hindi natin kayang banggain ang Yudu. Ano na ang gagawin natin ngayon? Yudu? Ang grupong Yudu? Talagang nakakatawa. Bakit? Anong tinatawa-tawa mo? Nangangahas ka bang pagtawanan ng kapangyarihan ng Yudu? O pa ba nararanasang parusahan, ano? Sinasabi ko sa iyo, bukas ay magsasagawa ako ng isang eksklusibong treasure viewing event upang salubungin ang pinuno ng pangkat Yudu dito sa Jiangcheng. May lakas ka ba ng loob na pumunta? Oo, ang pinuno ng Yudu sa Jiangcheng. Sa totoo lang, gusto ko rin siyang makita. Mabuti kung ganoon. Hindi ko akalaing magiging kalmado ka pa rin matapos marinig ang tungkol sa pangkat Yudu. Sige, bukas, ikaw, Yao Qingming, at pati na rin si Yang Ruxue. Ipapakita ko sa inyo gamit ang sarili ninyong mga mata kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng pangkat Yudu. Pagkatapos ay dahan-dahan ko kayong papahirapan hanggang sa matapos ang lahat. Mukhang pareho tayo ng iniisip. Kung tatapusin lang kita ng mabilisan, masyadong boring iyon. Gusto ko rin kitang pabagsakin ng dahan-dahan. Xiao, sige. Tatanggapin ko na, nagapin mo ako ngayon. Pero magagawa mo bang kalabanin ang pangkat Yudu? Iyan ay isang pangarap lang na kailanman ay hindi mangyayari. Sinasabi ko sa iyo, tingin mo ba kaya mong talunin ang lahat ng magigiting sa mundo? Para sa akin, sapat na ang isang hakbang para mapataob silang lahat. Sige, hihintayin ko kayong 3 bukas. Titingnan natin kung paano ko kayo tatapusin sa oras na iyon. Brother-in-law, talagang hindi ka ba natatakot kahit sa pangkat Yudu? Bakit naman ako matatakot? Ang Yudu ay dati na... Yudu, ang totoo, sa akin naman talaga. Anong sayo? Hay, malalaman mo rin bukas, siguradong magiging interesante ito. Naku, anong interesante doon? Nag-aalala na ako ng sobra sayo, talagang napakamapusok mo na. Umuwi muna tayo, malalaman mo rin naman ang lahat bukas. Ate, nandito na po ako. Bakit ang bilis nyo namang bumalik? Hindi pa ako nag-uumpisang magluto. Maghugas muna kayo ng kamay, at mag-usap muna kayo. Sister, hindi mo paniniwalaan na ang nakaka-blind date ko ay si Jiang Xian. Ano? Si Zhang Xian? Tinulungan ako ni Ate Fu na mabawasan ang pressure mula kay pamilyang Jiang, pero hindi ko inakala na nagawa pa palang kumapit ni Jiang Xian sa kamp. Ano? Sa kampo ni Yudu? Bukas, maglulunsad si Zhang Xian ng isang pagpapakita ng mga pambihirang kayamanan at inimbitahan niya ang mga pinuno ng Yudu dito sa Jiangcheng. Anong gagawin natin ngayon? Tapos na. Talagang tapos na tayo nito. Kahit anong pag-iingat ang gawin natin, hindi ko inasahang makakaimbita si Jiang Xian mula sa kampo ng Yudu. Nag-aalala rin ako. Masyadong makapangyarihan ang kampo ng Yudu ni hindi tayo aabot sa antas nila, pero si Ate Fu parang wala pa rin kinatatakutan. Hay, wala kasing pakialam ang isang iyan, ni hindi niya alam kung ano ang dapat ikatakot. Ading, wag mo itong ipapaalam kay mama, baka atakihin siya sa puso kapag nalaman niya ito. Opo, naiintindihan ko. Hay, paano na tayo nito? Hala? Wifey, bakit ka nandito sa kwarto ko? Bakit ka pumasok ng ganyan ang itsura? Kakatapos ko lang maligo kaya ganito talaga ang itsura ko? Alangan namang magsuot pa ako ng formal na damit? Naku, nakakuha ka pa talagang maligo? Hindi ka ba talaga nag-aalala? Sa ano naman ako mag-aalala? Ah,
Ang ibig mong sabihin ay ang bukas na gagawin ni Jiang Xian, yung piging para sa mga kapangyarihan ng Yudu, di ba? Mamatay na kami ni Ching Meng sa sobrang pag-aalala. Ano man ang dumating. Haharapin natin iyan, kaya ano ang dapat ikabahala? Pero ikaw ang punteriya ni Jiang Xian. Maliit na bagay lang kung mawala ang lahat sa pamilyang Yang. Pero natatakot ako na, Rakshu, nag-aalala ka ba sa akin? oo, kapag may nangyaring masama sa iyo, paano na ang kasunduan nating magpakasal? Wifey, pumapayag ka na bang magpakasal sa akin? Oo, dahil ito ang gusto ng mga magulang natin at ayon sa tradisyon. Dahil pinagkasundo na tayo bago pa man tayo ipanganak, natural lang na pakakasalan kita. Rakshu ang saya ko. Sa wakas ay dumating na rin ang araw na ito. Tianlong, humihingi ako ng tawad sa iyo. Ako ang nakagalit kay Jiang Xian, kaya nangyari ang lahat ng kaguluhang ito. Siguro nga isa akong malas na babae para sa iyo. Pasensya ka na talaga. Rakshu, wag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan sa lahat ng ito. Ang magkapatid na pamilyang Zhang ay gumawa ng maraming masama. Pati ang langit ay hindi na matiis ang ginagawa nila. Kaya pinapunta ako sa tabi mo para tapusin ang Jiang Xian at pigilan sila. Tianlong, kung si Jiang Xian lang ang nakabangga natin, hindi ako ganoon katakot. Pero ang problema ay kakampi niya ang mga puwersa ng Yudu. Hindi iyon isang bagay na kaya nating kalabanin. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos lang ako. Tianlong, pangako mo sa akin, kung bukas ay may mangyaring masama sa amin ni Ching Meng, ay huwag mo na kaming intindihin. Paano mangyayari iyon? Paano ako magiging lalaking iiwan lang ang kanyang magandang asawa? Huwag ka nang maging matigas ang ulo, Tianlong. Basta't makikinig ka lang sa akin ngayon, pangako kong magiging asawa mo na ako. Ano? Ikaw? Magiging asawa na kita ngayon? Oo, basta't mananatili kang ligtas, gagawin ko ang lahat ng buong puso. Pero, Tianlong, alam kong hindi ka marunong sumuko, pero sa pagkakataong ito, dapat kang makinig sa akin. Bakit? Hindi mo ba ako gusto? siyempre gusto kita. Pero, Walang pero-pero, hindi ko kayang panoorin na lang na mapuksa ka ng kapangyarihan ni Yudu. Basta't mangako ka sa akin, handa kong ibigay ang lahat sa iyo. hay nako, Roxue, hindi mo ba muna ako pakikinggan? Ayokong makinig. Ang gusto ko lang ay ang manatili kang buhay. Hindi pa ba ako sapat para sa iyo? Gusto mo bang tawagin ko pa pati si Yao Qingmeng para samahan ka? Wife, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung ganoon, usapang tapos na ito. Gagawa ako ng paraan para harapin si Jiang Xian bukas, pero kung hindi maging maganda ang takbo, umalis ka agad. Sandali, bigyan mo naman ako ng pagkakataong magpaliwanag, please. Tianlong, ayoko na munang magsalita ngayon. Ang gusto ko lang ay ang maging asawa mo. Gagawin kitang asawa ko, pero hindi ngayong araw. Bibigyan kita ng engrandeng parada, isang marangyang selebrasyon, papakasalan kita ng may buong dangal, hindi tulad nito na walang basbas o tamang proseso. Pero paano kung bukas? Bukas, iimbitahan kita at si Qingmeng na manood ng isang palabas, isang napakagandang palabas. Mahal, bumalik ka na muna sa kwarto mo, gagawin lang natin ito kapag kasal na tayo. Ako? Sige, babalik na muna ako sa kwarto. Ano ba iyan? Mas masahol pa ako sa hayop. Yang Master Jiang, mukhang ang saya nyo ngayong araw po. Mayroon po bang magandang nangyari kamakailan? Yang Master Jiang, nireserba niyo ang buong nightclub? Ang minimum na bayad sa presidential suite na ito ay mahigit $1,000,000 na po, di ba? Ha 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 ha. Totoong may mahalagang mangyayari ngayong araw. Para sa bagay na ito, ang ilang $1,000,000. Sobrang dali lang, sobrang dali lang. Ha 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 ha. Yang Master Jiang, naging malapit na po ba kayo sa City Lord? Kaya naman ganito na kayo kagalante po. Usalo lang, gumastos na ng $1,000,000. Yang Master Jiang, sino bang bigating tao ang darating? Ang alkalde. Ha 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 ha. Pagkalipas ng araw na ito, kahit ang alkalde pa ang humarap sa akin, wala siyang binatbat. Yang Master Jiang, anong sinabi mo? Mas mataas pang posisyon ng bigating taong iyon kaysa sa ating alkalde? Yang Master Jiang, talaga namang napakahusay mo. Sinasabihan ko na kayo ng maaga. Ang imbitado ko ngayong araw ay ang bagong pinuno ng organisasyong Yudu sa Jiangcheng si Xiaopeng Lord Xiao. Diyos ko, ang pinuno ng organisasyong Yudu dito sa ating Jiangcheng? Tama ba ang narinig ko? Yang Master Zhang, mukhang malakas talaga ang kapit nyo, pati si Lord Xiao ng Yudu ay kakilala nyo. Kaya naman, idineklara ko itong special exhibit sa Jiangxian ngayong araw para lang ipakita kay Lord Xiao ang iba't ibang kayamanan ng aking pamilyang Jiang na ang bawat isa ay nagkakahalaga ng $100,000,000. Yang Master Jiang, paano kung sakaling magustuhan ni Lord Xiao ang iyong koleksyon at nais niyang kunin ito? Napakalaki mong hangal. Kung ako iyon, kahit bundok pa ng ginto, ay ibibigay ko kay Lord Xiao.
O lang, gustong-gusto ko pang magustuhan ni Lord Xiao ang aking mga pambihirang kayamanan. Basta tanggapin niya ito. Sa pamamagitan lamang ng kilalang pangalan ng lakas ng Yudu, ay mababawi ko rin ang 10 bundok ng ginto. Tama po kayo. Ang hina talaga ng ulo ko at hindi ko iyon naisip. Ang inyong dalawang pamilya, ang aking mga pinagkakatiwalaan. Kaya isinama ko kayo rito para makita si Lord Xiao. Tingnan nyo ng mabuti. Bukod sa inyo, sino pa ba ang inimbitahan ko rito? Young Master Zhang, napakabait niyo po talaga sa amin. Ang makilalang Lord Xiao ng Yudu ay isang napakalaking swerte sa aming buhay. Young Master Zhang, wala nang dapat pag-usapan. Magiging tapat ako sa inyo ng buong puso. Handa akong dumaan sa anumang hirap para sa inyo. Roxue, Qingmeng, umupo tayo. Oh, Xiao Tianlong. Talagang naglakas loob ka pang pumunta rito? Nag-alala pa ako na baka noong narinig mo ang tungkol sa lakas ng Yudu kahapon, ay takot ka na at tumakas na kagabi. Talaga bang ganoon katindi ang lakas ng Yudu? Bakit parang hindi naman? Ang lakas ng loob mo. Bakit? Bulag ka ba o bingi? Hindi mo ba narinig ang tungkol kay Pangkat Yudu at Panginoon ng Eternal Night? Napaka-arogante mo. Maaari ka pang magmayabang sa harap ni Young Master Zhang, pero sa harap ni Pangkat Yudu, nakukuha mo pang magyabang ng ganyan? Dahil nagpunta ako rito, ibig sabihin ay hindi ako natatakot. Titingnan ko kung anong pakulo ang gagawin nyo ngayong araw. Anong pakulo? Wala akong panahon para makipagtalo sa'yo. Para sa exhibition na ito ng mga bihirang kayamanan, ang mga inimbita ko ay sina Xiao Peng at Lord Xiao. Umupo ka lang dyan at manood ng mabuti. Sige, manonood ako ng mabuti. Titingnan ko kung anong palabas ang gagawin nyo. Nandito na sina Pangkat Yudu at Lord Xiao. Oh, Lord Xiao. Lord Xiao. Maupo po kayo. Sige po, maupo po kayo. Kuya, bilis, tumayo ka na. Si Lord Xiao iyan mula sa Yudu, hindi natin siya pwedeng kalabanin. Tianlong, tumayo ka na riyan, hindi ito ang oras para magmatigas ka. Ating bigyan ng respeto ang impluensya ng Yudu. Isang leader lang naman siya ng Jiangcheng. Karaniwan nga ay wala man lang siyang karapatang makita ako. Bakit ko siya rerespetuhin? Kuya, anong sinasabi mo? Hay, talagang wala kang kinatatakutan kahit kailan. Young Master Zhang, sino ang taong ito? Pumarito ako bilang si Xiao Peng, ngunit mayroon pa ring nangangahas na maupo lang. Sir, ang taong ito ay si Xiao Tianlong. Dahil lang sa mayroon siyang kaunting pera, masyado na siyang mayabang, wala siyang nirerespeto. Xiao Tianlong? Bakit pareho sila ng pangalan ng ating Lord Tianlong? Sir, huwag po kayong mag-alala, huwag kayong mag-alala. Ang lalaking ito. Siya ay, kapangalan lang talaga siya ng ating Lord Tianlong. Isa lang siyang hampas lupa, isa lang siyang walang kwentang tao. Nakikitira lang siya ngayon sa pamilyang Yang. Paano siya magiging ang Lord Tianlong? Hindi maaari, imposible yan. Hindi yan mangyayari. Tama ka nga. Ang Lord Tianlong, paanong pupunta sa isang maliit na lugar tulad ng Jiangcheng? Pupunta dito kahit kailan sa buhay niya. Alam niyo bang napakataas ng antas ni Lord Tianlong? 10 na akong taon sa Yudu, pero hindi ko pa rin siya nakakatagpo. Tama po. Magpahinga po muna kayo ng mabuti, sir. Magpahinga lang po kayo. At wag nang pansinin ang walang hiyang batang ito. Espesyal na araw ngayon dahil ito ang simula ng panunungkulan ko sa Jiangcheng. Balita ko ay may inihanda kang isang malaking exhibit ng mga pambihirang kayamanan. Opo, tama po. Sa pamilyang Zhang ko. Walang ibang marami dito kundi ang mga kayamanang napakarami at hindi mabilang. Ay ngayong araw ay maglalabas ako ng ilan para kay Lord Xiao, para pumaaliw kayo sa pagtingin dito, at para na rin itong hambog na lalaking ito ay makakita naman ng tunay na ginto. Hahaha, ayos iyan. Ipakita mo na agad sa akin. Kayong mga tauhan, ilabas na ang mga kayamanan. Ang dilaw na dragong Chalcedonia. Sa naganap na subasta noong nakaraang 3 buwan, itong dilaw na dragong Chalcedonia na ito ay pinag-agawan ng maraming napakayamang mga negosyante at naibenta sa halagang $1 bilyong. Hindi ko akalain na ang ganyang pambihirang kayamanan ay mapupunta lang sa mga kamay ni Jiang Xian. Sir Zhang, ito ay... Lord Xiao, ang dilaw na dragong Chalcedonia na ito ay gamit ng royal family noong nakaraang 100 taon. At paborito ito ng reyna. Araw-araw itong suot ng reyna. Kaya naman ang dilaw na dragong Chalcedonia na ito ay tunay na nagtataglay ng dangal ng paghahari. Young Master Zhang, ito, napakaganda nito. Siguradong isa itong napakabihirang kayamanan. Lord Xiao, kung noong 100 taon ay gamit ito ng palasyo, pagkatapos ng 100 taon, ito na po ang magiging personal ninyong gamit, Lord Xiao. Ako, si Jiang Xian, ay handang ihandog ang dilaw na dragong Chalcedonia na ito sa inyo, Lord Xiao. Ito, hindi ba parang mali ito?
Bakit naman po magiging mali, Lord Xiao? Sa inyo lang na may mataas na katayuan, nababagay na magsuot ng dilaw na Dragong Chalcedonia na ito para maipakita ang tunay nitong karangyaan. Hahaha. Ito, talagang... Ano bang alam ninyong dalawa? Ang piraso lang iyan ng basag na jade. Bakit kailangan pang mag-hysterical? Ikaw na basura ka, anong sinasabi mo? Ang Yellow Dragon Jade ay para sa mga royal lamang, at hindi mo ito mabibili kahit mayaman ka. Ngayong araw ay pinalad ng isang inutil na gaya mong makita ito. Ang lakas pa ng loob mong magyabang dito. Ang Yellow Dragon Jade na ito ay nagkakahalaga ng $1 billion. Hindi lang dahil sa presyo nito, ang pinakaimportante ay simbolo ito ng katayuan ng pagiging isang royal. Xiao Tianlong, ano ba ang katayuan mo? Ang lakas ng loob mong magmayabang sa harapan ko. Kung ano ang katayuan ko, wala kang karapatang malaman. Ikaw. Sir Lord Xiao, tingnan niyo po kung gaano kayabang ang lalaking ito. Hayaan niyo na kung hindi niya ako ginagalang, pero pati kayo ay minaliit niya rin po. Sir, may swestiyon po ako. Patawagin niyo po ang inyong mga tauhan para kalad ka rin ng inutil na ito at parusahan ang walang hiyang ito. Huwag po, Sir Lord Xiao. Maawa po kayo, Sir. Tianlong, hindi niya po alam na mataas ang inyong katayuan, kaya pakiusap po, patawarin niyo siya. Opo, Sir Lord Xiao. Ganyan lang po talaga ang ugali ng bayaw ko. Sana po ay patawarin niyo na siya, Sir Lord Xiao. Sinabi ko? Isang pirasong sirang alahas lang yan. Maski anong ilabas ko rito, ay mas mahigpit pa dyan. Kailangan ba talagang mag-ingay ng ganyan tulad ninyo? Ikaw, tumigil ka na sa pagsasalita. Brother-in-law, napakahalaga ng Huanglong Jade. Paanong ang kung ano-anong gamit lang na ilalabas mo ay mas magiging mahalaga pa rito? Huwag kang humanap ng gulo. Hahaha. Xiao Tianlong, kung magaling ka talaga, maglabas ka rin ng isang bagay para makita namin. Kapag mas mahalaga pa yan kaysa sa Huanglong Jade, sasampalin ko ang sarili ko ng 100 beses. Sige, sabi mo yan. Oo, sinabi ko yan. Pero kung wala kang mailabas at naglakas loob ka pang suwayin si Lord Xiao, ano sa tingin mo ang magiging parusa sa iyo? Hemp, kapag wala siyang nailabas at kinalaban niya si Lord Xiao, ang pagpilay sa kanya ay kulang pa. Jiang Xian. Sabi niyo mayabang ako, pero sa tingin ko, kayo ang mas masyadong mayayabang dito. Ganoon ba kayo kasigurado na wala akong mailalabas? Ilabas mo na, bilisan mo at ilabas mo na. Kapag nailabas mo, sasampalin ko ang sarili ko ng 100 beses. Kahit na mahalaga ang Huanglong Chalcedony, pero sa mundo ng Jade, hindi ito ang nangunguna. Tama. Sa mundo ng Jade, pangalawa lang ang Huanglong Chalcedony at ang nangunguna ay ang napakabihirang sa buong mundo, marangal at napakagandang Imperial Green. Haha, Xiao Tianlong, huwag mong sabihing mayroon kang Imperial Green. Buksan ninyong mabuti ang inyong mga mata. Ito, ang berde nito ay napakatingkad, parang tutulo na, ito ay... Hindi nga, kuya. Tunay nga itong Imperial Green. Ito ba ang Imperial Green? Ang Imperial Green na ito ba ang nakuha sa nagdaang Supreme Auction na nabili sa halagang $12 bilyong? Ayon sa mga usapan, ang Imperial Green na ito ay ang pinakaimportanteng gamit ng dakilang emperador. Napakalaki ng halaga nito. Jiang Xian, ang iyong Huanglong Chalcedony, ay nasa pangalawang pwesto lang. Ang Emperor Green pendant ko ay ang nangunguna. Bukod doon, ang Yellow Dragon Chalcedony mo ay para lang sa Reyna, habang ang aking Emperor Green pendant ay ginamit mismo ng emperador. Ito. Jiang Xian, ano nga ulit ang sinabi mo? Kapag nakapaglabas ako ng mas magandang gamit, ay sasampalin mo ang sarili mo ng 100 beses. Ngayon sa harap ni Lord Xiao, hindi ka naman siguro babalik sa iyong salita, di ba? Ako. Sige. Sasampalin ko na ang sarili ko. Hoy, Xiao Tianlong, ang ating si Jiang Xian ay nagbibiro lang naman kanina. Hindi na kailangang seryosohin, di ba? Ako pa ang seryoso? Siya naman mismo ang nagsabi niyon kanina. Bakit? Poprotektahan ba ni Lord Xiao si Jiang Xian? Kanina lang ay si Jiang Xian ay sinampal na ang kanyang sarili. Kaya sa tingin ko, kalimutan na natin ito. Xiao Tianlong, irespeto mo ako. Ha. Bakit naman kita dapat irespeto? Brother-in-law, siya ang pinuno ng kapangyarihan ng Yudu dito sa Jiangcheng, kaya huwag mo na siyang galitin. Tianlong, nagmamakaawa ako sa'yo. Tumigil ka na. Maari nating banggain si Jiang Xian, pero si Lord Xiao, talagang hindi natin siya kayang labanan. Ganoon ba talaga kalakas ang Yudu? Bakit takot na takot kayong lahat? Hahaha, hindi sila takot, kundi sadyang malakas lang talaga kaming mga taga-Yudu. Xiao Tianlong, ngayong araw, gusto mo man o hindi, kailangan mo akong irespeto, wala kang magagawa. Lord Xiao, ngayon,
Ginagamit mo ba ang pangalan ng Yudu para takutin ako? Ano naman kung ganoon nga? Xiao Tianlong, anong magagawa mo laban sa akin? Sige, sige. Magaling ka palang pinuno ng Yudu sa Jiangcheng. Talagang napakayabang mo. Yabang? Sasabihin ko sa'yo, karapatan ko ito bilang bahagi ng Yudu. Naintindihan mo ba? Lord Xiao, tatandaan mo ito, minsan, hindi dapat sobra ang pagiging mayabang ng isang tao. Wala kang kwenta. Lakas din ng loob mong bantaan si Lord Xiao? Xiao Tianlong, sasabihin ko sa'yo, matagal na akong nagtitimpi sa'yo. Nagagawa mo pa talagang maging mayabang sa harapan ko? Bakit naman ako matatakot na makipag-usap sa iyo ng ganyan? Kahit ang batang 3 taong gulang ay alam na, hindi basta-basta binabangga ang puwersa ng Yudu. Xiao Tianlong, paulit-ulit kang nagpapakitang gilas sa harapan ko, hindi ka ba natatakot na baka mawala ka sa mundong ito? Sa totoo lang, hindi pa ako nawawala sa mundo. Kung wala na ako, paano pa ako makakaupo at makakausap mo rito? Sira ba ang ulo mo? Napakalakas ng loob mo. Ikaw, nagawa mo talagang sabihan si Lord Xiao na sira ang ulo? Ayos ka ah, napakalakas talaga ng apog mo. Xiao Tianlong, bibigyan ka na lang nitong lingkod mo ng huling pagkakataon. Kung ibibigay mo sa akin ang napakagandang Imperial Jade na yan, maari ko pang i-consider na palagpasin ang ginawa mo. Narinig mo ba yon? Binibigyan ka na ng pagkakataon ni Lord Xiao. Huwag kang masyadong matigas ang ulo. Brother-in-law. Paano kung ayaw kong ibigay ito? Ikaw na bata ka. Nawala na ba sa huwisyo ang utak mo dahil sa lagnat? Sasabihin ko sa iyo. Si Lord Xiao ang makapangyarihang pinuno ng Yudu rito sa Jiangcheng. Mayroong mahigit 100 tao sa labas. Sa isang utos lang ni Lord Xiao, susugod sila rito para turuan ka ng leksyon at pasasakit nila ang katawan mo nang hindi ka na makilala. Nakakatakot naman. Alam mo na ang takot ngayon. Puno ang buong lugar na ito ng mga tao namin ni Pamilyang Zhang at Lord Xiao. Sino ka ba sa akala mo? Akala mo ba kaya mong lumaban sa 10 o kaya lumaban sa 100 tao? Sinasabi ko sa iyo, Xiao Tianlong, pinapayuhan kitang sumunod na lang para hindi magalit si Lord Xiao. Huwag niyo isiping hindi ko alam. Mga mapagsamantala kayo kapag ibinigay ko ang mamahaling hiyas na ito sa inyo. Hinding-hindi niyo ako palalampasin. Maaring tapusin niyo ang buhay ko o kaya naman ay lalo pa kayong magmalabis at kukunin niyo pa ang asawa at hipag ko. Ha 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 ha. Mukhang hindi ka naman pala ganoon katanga. At alam mo na kukunin ko ang lahat ng yaman pati na ang mga babae mo. Tama ka. At wala akong takot na sabihin sa iyo ang totoo. Itong dalawang maganda sa tabi mo ay matagal ko nang pinagnanasaan. Kung gusto mo pang manatiling ligtas, utusan mo silang dalawa na mag-ayos ng maigi at pumunta rito para samahan ako. Hindi maaari. Kuya, natatakot po ako. Wala nang silbi ang takot mo ngayon. Ha 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 ha. Xiao Tianlong, makinig ka sa sasabihin ko. Pinapayuhan kita na sumunod ng maayos. Ibigay mo na sa akin ang hiyas na Imperial Green at ialay mo na rin ang 2 dilag na ito sa akin. Ganyan ba talaga kayo kalakas ang loob? Sa gitna ng sikat ng araw ay talagang mang-aagaw kayo? Ha. Ako si Xiao Peng ay inutusan ni Panginoon ng Eternal Night na pamunuan ang Jiangcheng. Ako ang hari dito sa Jiangcheng. Bakit, Xiao Tianlong? Balak mo bang kalabanin ako? Tian, naisip mo ba kung ako ang iyong langit? Anong gagawin mo? Lapastangan. Wala kang balak na magpanggap bilang ang dakilang Panginoon ng Eternal Night, di ba? Mga tauhan, pasok. Dakpin ang taong ito na hindi marunong matakot. Dakpin siya. Pilayin niyo ang taong ito at hugutin ang dila niyan kay Lord Xiao. Tianlong, umalis ka na bilis. Brother-in-law, tumakbo ka na. Huwag mo na kaming isipin. Takbo? Tingnan natin kung saan ka pupunta. Haha, sino ba ang walang galang sa akin kanina? Ngayon alam mo na ang matakot? Lord Xiao, may isa pa akong bagay. Napakalaki ng halaga nito. Sandali. Xiao Tianlong, anong kayamanan pa ang meron ka? Ipakita mo sa akin. Tama. Iabot mo na yan dito, kapalit ng buhay mo. Pero, dapat ay maghanda kayo sa kayamanang ito dahil baka pagkakita nyo rito ay bigla na lang kayong mapaluhod sa takot. Hahaha, nagpapatawa ka ba? Marami na akong nakitang kayamanan bilang isang amo. Sa tingin mo ba ay matatakot mo ako? Tama, talunan ka na nga pero nagmamayabang ka pa. Wala kang kwentang tao. Sige, ilalabas ko na ito. Bilisan mo. Ang Lord Xiao ay walang oras para mag-aksaya sa isang basurang gaya mo. Sige, siguraduhin ninyong tititigan nyo itong mabuti. Anong Dragon Lord Command? Hehe, isa lang naman itong simpleng tsapa. Sandali, Lord Xiao. Bakit nanginginig ang kamay mo? Gumagalang po ako sa inyo, mahal na Panginoon ng Eternal Night. Panginoon ng Eternal Night?
Panginoon ng Eternal Night? Ha! Mahal na Panginoon ng Eternal Night! Ang pinuno ng Yudu, ang Panginoon ng Eternal Night. Diyos ko, Bayaw, ikaw ba ang amo ni Lord Xiao? Hindi lang ako ang amo niya. Ako ang amo ng amo niya. Ang isang mababang opisyal na gaya niya ay karaniwang walang karapatang humarap sa akin. Mahal na Tianlong, patawad po. Dapat po akong parusahan ng matindi. Patawad po, dapat kaming parusahan. Ikaw, Xiao Tianlong. Ikaw pala ang mahal na Panginoon ng Eternal Night. Naku po. May kasalanan po ako. Napakalaki po ng kasalanan ko. Patawarin niyo po ako. Xiaopeng, hinayaan kitang mamuno sa Jiangcheng para ba maging ganito ka abusado sa kapangyarihan at manakit ng mga inosente? Mahal na Tianlong, nagkamali po ang iyong tauhan. Maawa po kayo, mahal na Tianlong. Nagkaroon ng masamang tao sa aking yudo na pangkat at dapat itong tapusin. Nasaan ang mga tagapagtanggol? Narito po kami. Dalhin ang taong ito sa labas at parusahan na siya agad. Opo. Mahal na Tianlong, nagkamali po ako. Maawa po kayo, mahal na Tianlong. Sir, patawarin niyo po ako. Maliit po ang aking paningin kaya hindi ko kayo nakilala. Patawarin niyo po ako. Maawa po kayo sa akin. Wala nang dapat pang pag-usapan. Zhang Xian, gumawa ka ng kung ano-anong gulo sa Jiangcheng at nagawa mo pang apihin ang asawa ko. Sasamsamin ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Jiang at si Jiang Xian, kasama ang kapatid niyang lumpo, ay dapat parusahan na. Huwag po. Sir, ibibigay ko po ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Zhang. Maawa na po kayo sa akin. Tianlong, hindi ko akalain na ikaw pala ang kagalang-galang na Panginoon ng Eternal Night. Kahit pa ako ang Panginoon ng Eternal Night, ako pa rin naman ang asawa mo. Naku, ate at kuya, naglalambingan na naman kayo sa harap ko. Pinainggit niyo na naman ako. Sumali ka na rin, Ading. Ha? Sali rin si Qingmeng? Paano mangyayari iyon? Sabi Kaya namin ay pwede. pwede.